Hindi nagsisimula ang pagiging manipulador sa mga salita, kundi sa pag-unawa kung paano kumikilos ang isip ng tao bago pa siya magsalita. Sa bawat silid na iyong napasukan, may mga taong tahimik na nangingibabaw, hindi dahil sila ang pinakamalakas magsalita, kundi dahil nauunawaan nila ang takbo ng emosyon, takot at pag-asa ng iba. Marahil naranasan mo na ito. May isang tao na tila walang ginagawang espesyal, ngunit kapag siya ang nagsalita, lahat ay nakikinig. Kapag siya ang kumilos, ang iba ay sumusunod. At kapag siya ang umalis, may naiwan na kawalan. Ang tanong ay hindi kung paano niya ginawa iyon, kundi kung bakit hindi mo ito napansin habang nangyayari. Ang manipulasyon ay hindi lantad, hindi agresibo, at lalong hindi marahas. Ito ay tahimik, sistematiko, at kadalasang nagtatago sa anyo ng kabaitan, pasensya, at pag-unawa. Sa introduksyong ito, hindi ka tuturuan ng mga teknik o hakbang. Sa halip, sisirain muna natin ang paniniwala na ang manipulasyon ay ginagawa lamang ng masasamang tao. Dahil ang mas mapanganib na katotohanan ay ito. Araw-araw itong nangyayari at kadalasan ikaw ang target ng hindi mo namamalayan. Kapag natapos ang bahaging ito, may isang bagay na tiyak na magbabago. Hindi pa kung paano ka kikilos, kundi kung paano ka tumitingin sa mga tao sa paligid mo. At kapag nagbago ang pagtingin mo, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Ang unang hakbang sa pagiging isang manipulador ay hindi ang pagkatuto kung paano impluensyahan ng iba, kundi ang pagkilala sa pinakapangunahing pagkakamali ng karamihan ng tao. Ang paniniwalang pare-pareho ang kilos ng tao sa lahat ng sitwasyon. Sa araw-araw, iniisip ng mga tao na ang ugali ay produkto ng karakter, ngunit ang hindi nila napapansin ay mas madalas itong produkto ng konteksto. Kapag may taong tila mabait, mapagbigay o tahimik, automatikong iniisip ng karamihan na ganoon na siya palagi. Dito nagsisimula ang pagkawala ng kapangyarihan. Ang tunay na manipulador ay hindi agad kumikilos. Siya ay nagmamasid. Pinag-aaralan niya kung paano nagbabago ang kilos ng isang tao kapag may takot, kapag may pangangailangan, kapag may nawawala, at kapag may umaasa. Habang ang iba ay tumutugon batay sa emosyon, ang manipulador ay nag-iipon ng impormasyon. Hindi siya naghahanap ng kahinaan sa salita kundi sa pattern. Sa sandaling makita ang paulit-ulit na reaksyon ng isang tao sa tiyak na sitwasyon, nabubuo ang isang tahimik na mapa ng pag-uugali. At kapag may mapa, may direksyon. Ang karamihan ay natatalo hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil inaakala nilang pareho ang tao kahapon, ngayon at bukas. Ang aral na ito ay simple ngunit mapanganib. Ang hindi nagbabago ay hindi ang tao, kundi ang reaksyon niya sa tiyak na emosyon. Kapag natutunan mong makita ito, hindi mo na kailangang pilitin ang kontrol. Ang mga tao mismo ang gagalaw sa direksyong inaasahan mo dahil ang sistema ay gumagana na bago ka pa kumilos. Ang ikalawang regla ng manipulasyon ay mas tahimik, mas mapanganib at mas epektibo kaysa sa anumang direktang impluensya. Huwag mong ipakita ang intensyon mo bago mo makuha ang posisyon. Karamihan ng tao ay natatalo hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil masyado silang maaga magpakita ng gusto nila. Kapag malinaw ang hangarin, automatikong nagiging alerto ang isip ng kausap. Kahit hindi niya ito masabi, may bahagi sa kanya na nagsasara, nagbabantay at naghahanda ng depensa. Ang manipulador ay kabaligtaran. Siya ay dumarating na parang walang kailangan, walang hinihingi at walang direksyong tinutulak. Sa ganitong estado, ang kapaligiran ay bumababa ang tensyon. Ang tao ay nagsasalita ng mas maluwag, kumikilos ng mas natural at naglalabas ng impormasyon na hindi niya ibinibigay kapag may nararamdamang pressure. Ang intensyon kapag itinago ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa intensyong ipinagmamalaki. Ito ang pundasyon ng lahat ng kontrol na hindi napapansin. Sa araw-araw na interaksyon, mapapansin mo na ang mga taong laging diretsyong humihingi ay kadalasang tinatanggihan
kasamaan, habang ang mga taong tila walang hinihingi ay kusang binibigyan. Hindi ito dahil mas mabait ang mundo sa kanila, kundi dahil hindi nila ginising ang mekanismo ng depensa. Ang ikalawang regla ay nagtuturo na ang unang yugto ng manipulasyon ay hindi aksyon, kundi katahimikan. Habang ang iba ay nagsasalita ng plano, ikaw ay nag-oobserba ng reaksyon. Habang ang iba ay naglalatag ng intensyon, ikaw ay naglalatag ng presensya. Ang presensya na walang agenda ay nagbibigay ng ilusyon ng kaligtasan, at sa sandaling maramdaman ng tao na siya ay ligtas, doon siya nagiging bukas, predictable at madaling impluensyahan. May isang karaniwang pagkakamali ang karamihan. Iniisip nila na ang pagiging tapat sa intensyon ay palaging moral at epektibo. Ngunit sa larangan ng kapangyarihan, ang pagiging lantad ay hindi kabutihan, kundi kahinaan. Kapag sinabi mo agad ang gusto mo, binibigyan mo ang kausap ng oras para mag-isip, magtimbang at magdesisyon laban sa'yo. Kapag hindi mo sinabi, pinipilit mo siyang gumalaw batay sa sarili niyang interpretasyon, at ang interpretasyon ng tao ay halos palaging nakabatay sa sariling emosyon, hindi sa lohika. Dito pumapasok ang manipulasyon bilang sining ng hindi pagsasabi, ng hindi pagtulak at ng paghihintay hanggang ang kabilang panig ang gumawa ng unang hakbang. Ang ikalawang regla ay hindi nagtuturo ng panlilinlang sa salita, kundi ng disiplina sa sarili. Ang tunay na manipulador ay kayang pigilan ang pagnanais na magpaliwanag, magpatunay o magbigay ng dahilan. Naiintindihan niya na bawat paliwanag ay pagbubukas ng kahinaan. Kapag ipinaliwanag mo ang sarili mo, inilalagay mo ang sarili mo sa posisyong humihingi ng pag-unawa. At kapag humingi ka ng pag-unawa, ibinaba mo ang sarili mo sa ilalim ng pagsusuri ng iba. Ang manipulador ay hindi naghahanap ng pag-unawa. Hinahayaan niyang ang iba ang magbigay ng kahulugan sa kanyang kilos, at kadalasan ang kahulugang iyon ay mas pabor sa kanya kaysa sa anumang paliwanag na maaari niyang ibigay. Sa maraming sitwasyon ng kapangyarihan, mapapansin na ang mga taong tahimik ay mas kinatatakutan kaysa sa mga maingay. Hindi dahil mas malupit sila, kundi dahil hindi malinaw kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang kawalan ng malinaw na intensyon ay lumilikha ng puwang sa isip ng iba, at ang puwang na iyon ay pinupuno ng hinala, pag-aalala o pag-asa. Anuman ang punan nila roon, ikaw ang may kontrol. Ang ikalawang regla ay umaasa sa prinsipyong ito. Mas madaling kontrolin ang isang taong nag-iisip kaysa sa isang taong sinasabihan kung ano ang iisipin. Habang umuusad ang oras, ang taong kaharap mo ay magsisimulang magpakita ng sarili niyang intensyon. Dahil ikaw ay hindi nagbibigay ng malinaw na direksyon, siya ang mapipilitang maglabas ng gusto niya, takot niya at inaasahan niya. Dito, nagiging malinaw ang tunay na balanse ng kapangyarihan. Ang nagsasalita ng mas marami ay kadalasang mas mahina. Ang nagbubunyag ng plano ay kadalasang mas desperado. Ang ikalawang regla ay nagtuturo na ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon, kundi isang estratehiya ng pagkuha ng impormasyon. Sa modernong mundo, kung saan lahat ay nagsasabi ng opinyon, layunin at pangarap, ang hindi pagsasabi ay nagiging kakaiba at kaakit-akit. Ang taong hindi madaling basahin ay nagiging sentro ng atensyon kahit hindi niya ito hinahanap. Ang iba ay nagsisimulang mag-adjust sa kanya, hindi dahil pinilit sila, kundi dahil nais nilang maintindihan siya. Ang pagnanais na maintindihan ng isang tao ay unang hakbang ng pagkontrol. Kapag hinabol ka ng interpretasyon ng iba, ikaw na ang nasa itaas ng laro. Ang ikalawang regla ay may kasamang panganib para sa mga hindi disiplinado. Ang hindi pagpapakita ng intensyon ay hindi nangangahulugang wala kang direksyon. Kung wala kang malinaw na layunin sa loob, ang katahimikan ay magiging kalituhan. Kaya ang manipulador ay malinaw sa sarili, ngunit malabo
malabo sa panlabas. Ang kanyang isip ay organisado, ngunit ang kanyang presensya ay bukas sa interpretasyon. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay ng kalamangan. Ang iba ay nalilito habang siya ay kalmado. Sa maraming relasyon, trabaho at sosyal na sitwasyon, ang ikalawang regla ang naghihiwalay sa taong laging ginagamit at sa taong laging pinapaboran. Ang ginagamit ay laging malinaw ang gusto. Ang pinapaboran ay tila kontento kahit hindi. Dahil dito, ang mundo ay kusang nagbibigay sa kanya, hindi dahil siya ay humihingi, kundi dahil ang iba ay nais na makuha ang kanyang pansin, approval o presensya. Ang manipulasyon dito ay hindi sa pilitan. Ito ay voluntaryong pagsunod ng iba. Kapag naunawaan mo ang ikalawang regla, magsisimula kang makakita ng mga pattern sa mga taong may kapangyarihan. Mapapansin mo na bihira silang magmadali, bihira silang magpaliwanag, at bihira silang magbigay ng malinaw na intensyon sa simula. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng pag-unawa na ang unang gumalaw ay kadalasang unang natatalo. Ang paghihintay ay hindi kahinaan, kundi paraan ng pagkolekta ng kalamangan. Sa huli, ang ikalawang regla ay nagtuturo ng isang hindi komportabling katotohanan. Ang mundo ay mas tumutugon sa misteryo kaysa sa katapatan. Hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil ang isip ng tao ay natural na naaakit sa hindi kumpleto. Kapag hindi mo ibinigay ang buong larawan, ang iba ang gagawa nito para sa iyo at kadalasan gagawin nila ito sa paraang mas pabor sa iyo kaysa kung ikaw ang nagsalita. Pagkatapos maunawaan ang reglang ito, hindi ka agad magiging mas agresibo. Sa halip, magiging mas maingat ka. Mas kaunti ang sasabihin mo, mas marami ang mapapansin mo, at mas lalawak ang iyong impluensya nang hindi ka napapagod. Ang ikalawang regla ay hindi nagtuturo kung paano manlinlang, kundi kung paano huwag maging lantad sa isang mundong kumakain ng lantad. At sa sandaling maisabuhay mo ito, mapapansin mong ang kontrol ay hindi na kailangang ipaglaban. Ito ay kusang ibinibigay ng mga taong hindi namamalayang ikaw na ang may hawak ng direksyon. Ang ikatlong regla ng manipulasyon ay mas banayad kaysa sa unang dalawa, ngunit mas malalim ang epekto. Huwag mong kontrahin ang paniniwala ng isang tao, bagkus hayaan mo siyang palalimin ito hanggang siya mismo ang matalo ng sariling iniisip. Karamihan ng tao ay naniniwalang ang impluensya ay nanggagaling sa pagtutuwid, pangangatwiran at pagpapakita kung sino ang tama. Ngunit sa aktwal na larangan ng psikolohiya, ang direktang pagtutuwid ay nagbubunga lamang ng depensa. Kapag sinabi mong mali ang isang tao, kahit malinaw ang ebidensya, hindi niya ito tinatanggap bilang impormasyon, kundi bilang banta. At kapag ang isang paniniwala ay tinrato bilang banta, ito ay nagiging mas matibay. Ang manipulador ay hindi nakikipaglaban sa paniniwala. Hinahayaan niya itong lumago dahil alam niya na ang sobrang paniniwala ay nagiging bulag. Sa araw-araw na interaksyon, mapapansin mo na ang mga taong may matitinding paniniwala ang pinaka-predictable. Hindi dahil sila ay mahina ang isip, kundi dahil nakakulong sila sa isang lohika na sila mismo ang gumawa. Ang ikatlong regla ay nakabatay sa prinsipyong ito. Ang taong kumbinsido ay mas madaling iligaw kaysa sa taong nagdududa. Kapag may taong sigurado sa sarili niyang pananaw, hindi na siya nagmamasid, hindi na siya nagtatanong, hindi na siya nagbabago ng posisyon, at dito nagsisimula ang kontrol. Ang manipulador ay hindi sumisira ng paniniwala. Hinahayaan niyang maging sentro ito ng lahat ng desisyon ng target hanggang sa ang bawat kilos nito ay maging automatikong reaksyon. May malaking pagkakaiba ang pagtatalo at pagmamanipula. Ang pagtatalo ay lantad at maingay. Ang pagmamanipula ay tahimik at pasibo. Sa ikatlong regla, ang manipulador ay madalas magmukhang sumasang-ayon o kahit humahanga. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil alam niyang ang pakiramdam ng pagiging tama ay nakakalasing. Kapag pinaramdam mo sa isang tao na siya ay tama, ibinibigay niya sa iyo ang kanyang tiwala. At kapag nakuha mo ang tiwala, hindi mo na kailangang itulak ang direksyon. Siya na mismo
ang lalakad doon. Ang pagsang-ayon ay hindi palaging katapatan. Minsan, ito ay estratehiya ng pagpapalalim. Sa maraming sitwasyon, makikita mo ang taong nawawala sa sarili dahil sa sobrang paniniwala. Halimbawa, ang isang individual na naniniwalang siya ay laging tama sa trabaho ay unti-unting nagiging sarado sa opinyon ng iba. Sa simula, tila siya ang may kontrol. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging predictable ang kanyang kilos. Alam mo na kung paano siya magre-react, kung ano ang tatanggihan niya at kung saan siya tatayo. Ang ikatlong regla ay nagtuturo na ang predictability ay ang tunay na kahinaan. Ang taong kumbinsido ay hindi na nag-a-adjust at ang hindi nag-a-adjust ay madaling idirekta. Ang manipulador ay gumagamit ng paniniwala ng iba bilang hawakan. Hindi niya ito binabago, ginagamit niya ito. Kapag alam mong ang isang tao ay may malakas na paniniwala sa pagiging mabuti, maaari mo siyang idirekta sa mga aksyon na magmumukhang moral kahit hindi pabor sa kanya. Kapag alam mong ang isang tao ay naniniwala sa pagiging malaya, maaari mo siyang itulak sa mga desisyong magmumukhang sariling pagpili kahit ikaw ang naglatag ng daan. Ang ikatlong regla ay nagpapakita na ang paniniwala ay parang salamin. Ipinapakita nito kung paano mo maaaring galawin ang isang tao nang hindi niya nararamdaman ang presyon. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Kapag sinubukan mong labanan ang paniniwala ng iba, ikaw ang lalabas na kalaban. Ngunit kapag hinayaan mo itong umiral, ikaw ang nagiging kasama. Ang kasama ay hindi kinakalaban. Ang kasama ay pinakikinggan. Sa sandaling makita ka ng tao bilang kakampi ng kanyang pananaw, nawawala ang natural na hadlang sa impluensya. Ang ikatlong regla ay hindi nagtuturo ng panlilin lang sa salita, kundi ng pag-align sa sikolohiya ng target. Hindi mo binabago ang mundo niya, gumagalaw ka sa loob nito. Sa kasaysayan ng kapangyarihan, maraming halimbawa ng mga taong bumagsak dahil sa sariling paniniwala. Ang mga pinuno na naniniwalang hindi sila matitinag ay naging bingi sa babala. Ang mga strategist na kumbinsido sa sariling talino ay hindi na nagbantay sa gilid. Ang ikatlong regla ay palaging gumagana dahil ang paniniwala ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. At kapag ang isang tao ay nakaramdam ng sobrang seguridad, doon siya nagiging pabaya. Ang pabaya ay hindi nagtatago ng kahinaan. At ang kahinaang hindi tinatago ay kusang lumilitaw. Sa modernong konteksto, makikita ito sa social dynamics. Ang taong may matibay na identidad ay madalas hindi na nagdududa sa sarili. Sa unang tingin, tila ito ay lakas. Ngunit sa mata ng manipulador, ito ay pagkakataon. Dahil ang identidad na hindi sinusuri ay nagiging kulungan. Ang ikatlong regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang paraan ng pagkontrol ay ang hayaan ng isang tao na ikulong ang sarili niya sa isang ideya. Kapag nangyari iyon, hindi mo na kailangang mag-utos. Sapat na ang bahagyang pagtulak sa direksyon na tugma sa paniniwala niya. May isang tahimik na mekanismo ang reglang ito, ang ego. Kapag ang paniniwala ng isang tao ay konektado sa kanyang ego, lalo itong nagiging hindi nababago. Ang manipulador ay hindi sinisira ang ego, pinapalakas niya ito. Dahil ang ego na masyadong pinalakas ay nagiging bulag. Kapag ang isang tao ay masyadong tiwala sa sariling paghatol, hindi niya napapansin ang mga detalyeng hindi tugma sa kanyang pananaw. At ang mga detalyeng iyon ang madalas naglalaman ng babala. Sa pamamagitan ng ikatlong regla, ang manipulador ay nagiging tahimik na tagamasid ng pagbagsak na dahan-dahang binubuo ng target mismo. Sa personal na relasyon, ang reglang ito ay madalas makita sa mga taong laging naniniwalang sila ang nagbibigay. Dahil sa paniniwalang iyon, patuloy silang nagbibigay kahit sila ay nauubos. Ang manipulador ay hindi humihingi ng higit. Hinahayaan niyang ang paniniwala ng pagiging mabuti ang magtulak sa target na sumobra. Sa huli, ang target ang napapagod, hindi ang manipulador. Ang ikatlong regla ay nagpapakita na ang mga taong may matibay na self-image ay madalas gumagawa ng mga desisyong laban sa sariling interes. Basta tugma ito sa imahe na pinanghahawakan nila. Ang pinakamahalagang bahagi ng ikatlong regla ay ang pasensya. Hindi ito agarang nagbibigay ng resulta. Hindi ito lantad na pagkita
kumikilos. Ito ay unti-unting paglalagay ng sarili sa posisyon kung saan ang paniniwala ng iba ang gumagawa ng trabaho para sa iyo. Kapag nagmadali ka, makikita ang intensyon. Kapag naghintay ka, ang proseso ay nagmumukhang natural. At ang natural na proseso ay hindi pinaghihinalaan. Ang ikatlong regla ay umaasa sa oras bilang kakampi, hindi bilang kalaban. Sa huli, ang ikatlong regla ay nagtuturo ng isang masalimuot na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ang pinakamatinding pagkakulong ay yaong voluntaryong tinanggap. Kapag ang isang tao ay naniniwalang siya ay malaya, tama o higit sa iba, hindi niya napapansin na siya ay nagiging predictable. At ang predictable ay laging may direksyon na maaring samantalahin. Sa sandaling maunawaan mo ito, magsisimula kang tumingin sa paniniwala ng iba hindi bilang hadlang, kundi bilang daan. At kapag ang daan ay malinaw, ang kontrol ay hindi na kailangang ipaglaban. Ito ay kusang umuusbong mula sa loob ng isip ng taong akala niya ay siya ang may hawak ng lahat ng desisyon. Ang ikaapat na regla ng manipulasyon ay tahimik, ngunit lubhang, epektibo. Huwag mong baguhin ang direksyon ng isang tao, bagkus kontrolin mo ang bilis ng kanyang paggalaw. Karamihan ng tao ay naniniwalang ang kapangyarihan ay tungkol sa kung saan pupunta ang isang individual, ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung kailan siya gagalaw. Ang taong nagmamadali ay nagkakamali, ang taong pinipigilan ay nagdududa, at ang taong hinahayaang gumalaw sa tamang oras ay naniniwalang kusa ang kanyang desisyon. Dito pumapasok ang tunay na manipulasyon, hindi sa pagdikta ng aksyon, kundi sa pamamahala ng tempo. Kapag ikaw ang may hawak ng oras, ikaw ang may hawak ng direksyon, kahit hindi mo ito lantad na ipinapakita. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo na maraming tao ang gumagawa ng maling desisyon hindi dahil mali ang kanilang layunin, kundi dahil mali ang timing. Ang ikaapat na regla ay nakabatay sa pag-unawang ito. Ang manipulador ay bihirang mag-udyok ng agarang aksyon. Sa halip, hinahayaan niyang maipon ang emosyon, ang pangangailangan at ang tensyon sa loob ng target. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng emosyonal na pressure, mas handa siyang kumilos nang hindi nag-iisip ng malalim. Ngunit ang pressure ay hindi dapat ibigay ng biglaan. Dapat itong dahan-dahang maramdaman, parang tubig na unti-unting tumataas hanggang sa hindi na mapansin kung kailan siya nalunod. Ang ikaapat na regla ay gumagana dahil ang isip ng tao ay may likas na ritmo. May panahon ng pagtutol, panahon ng pag-aalinlangan at panahon ng pagsuko. Ang manipulador ay hindi sumasalungat sa mga yugtong ito. Sa halip, inaabangan niya ang sandaling ang resistensya ay natural na humihina. Kapag masyado kang maaga, ang target ay lalaban. Kapag masyado kang huli, nawawala ang pagkakataon. Ngunit kapag eksakto ang timing, ang aksyon ay nagmumukhang sariling ideya ng target. At ang ideyang inaakalang sarili ay mas pinoprotektahan kaysa sa ideyang ipinilit. Maraming tao ang nawawalan ng impluensya dahil sa pagmamadali. Gusto nilang makuha agad ang resulta, kaya itinutulak nila ang desisyon bago pa handa ang kabilang panig. Ang ikaapat na regla ay kabaligtaran ng ganitong pag-iisip. Ang manipulador ay marunong maghintay, hindi dahil siya ay walang lakas ng loob, kundi dahil nauunawaan niya na ang paghihintay ay isang aktibong proseso. Habang siya ay naghihintay, ang target ay dumadaan sa panloob na pagbabago. Ang mga tanong ay dumarami, ang katiyakan ay humihina, at ang pangangailangan ay lumalalim. Kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na kailangang kumbinsihin. Ang target na mismo ang naghahanap ng solusyon. Sa maraming sitwasyon ng kapangyarihan, makikita na ang taong may kontrol sa oras ang siyang nananalo. Ang taong hindi agad sumasagot ay nagiging mas mahalaga. Ang taong hindi agad nagbibigay ay nagiging mas hinahangad. Ang ikaapat na regla ay nagtuturo na ang kakulangan sa agarang tugon ay lumilikha ng halaga. Kapag ang isang tao ay hindi agad
makakuha ng gusto niya, mas iniisip niya ito. At kapag mas iniisip niya ito, mas lumalalim ang emosyonal na puhunan. Ang emosyonal na puhunan ang pundasyon ng kontrol dahil kapag may na-invest na emosyon, mas mahirap umatras. May panganib ang maling paggamit ng reglang ito. Kapag ang pagpigil ay sobra, nagiging pagkawala ito. Kapag ang paghihintay ay walang direksyon, nagiging kalituhan. Kaya ang manipulador ay may malinaw na layunin sa isip kahit hindi ito nakikita sa labas. Alam niya kung kailan dapat bumagal at kung kailan dapat magpakita ng kaunting galaw. Ang kaunting galaw na iyon ay sapat na para ipaalala sa target na may posibilidad, may direksyon at may solusyon. Ngunit hindi ito sapat para alisin ang tensyon. Ang tensyon ang nagtutulak sa desisyon, hindi ang paliwanag. Sa personal na relasyon, ang ikaapat na regla ay madalas makita sa mga taong hindi agad nagbibigay ng emosyonal na kasagutan. Hindi sila malamig, ngunit hindi rin sila nagmamadali. Dahil dito, ang kabilang panig ang nagsisimulang mag-adjust, maghintay at mag-invest ng mas maraming emosyon. Ang manipulasyon dito ay hindi lantad na kontrol, kundi pamamahala ng availability. Ang mas available ay kadalasang mas mababa ang kapangyarihan. Ang mas bihira ay nagiging mas mahalaga at ang halaga ay nagdudulot ng pagsunod ng hindi inuutos. Sa mundo ng trabaho at hierarkiya, ang ikaapat na regla ay lumilitaw sa mga leader na hindi agad nagbibigay ng desisyon. Hindi sila pabaya, sila ay estratehiko. Ang paghinto ay nagbibigay ng impresyon ng lalim. Ang lalim ay nagbibigay ng respeto at ang respeto ay nagbibigay ng impluwensiya. Kapag ang isang tao ay sanay na ikaw ang nagtatakda ng oras ng desisyon, kusa siyang naghihintay sa iyo bago kumilos. Sa puntong iyon, kahit hindi ka magsalita, ikaw pa rin ang sentro ng direksyon. Ang psikolohikal na pundasyon ng reglang ito ay simple, ngunit madalas hindi napapansin. Ang tao ay mas takot sa kawalan ng kasiguruhan kaysa sa maling desisyon. Kapag ang isang sitwasyon ay nananatiling bukas, ang isip ay hindi mapakali. Ang manipulador ay hindi agad nagsasara ng mga posibilidad. Hinahayaan niyang manatiling bukas ang tanong, ang oportunidad at ang resolusyon. Sa ganitong estado, ang target ay mas handang tanggapin ang anumang mukhang nagbibigay ng katiyakan kahit hindi ito ang pinakamainam para sa kanya. At ang katiyakang iyon ay ibinibigay sa tamang oras. Sa kasaysayan ng kapangyarihan, maraming pagkatalo ang nag-ugat sa maling timing. Ang mga hukbong sumalakay ng maaga ay natalo. Ang mga pinunong kumilos bago handa ang masa ay ibinagsak. Ang ikaapat na regla ay tahimik na paalala na ang lakas ay hindi nasusukat sa bilis kundi sa tamang sandali. Ang sandaling iyon ay hindi palaging malinaw, ngunit ang taong marunong magbasa ng emosyon, tensyon at pangangailangan ay nakikilala ito. At kapag nakilala niya, ang aksyon ay nagiging halos hindi na mapipigilan. Sa modernong konteksto kung saan ang lahat ay mabilis at agarang tugon ang inaasahan, ang marunong magpabagal ay nagiging kakaiba. Ang kakaiba ay nagiging kapansin-pansin at ang kapansin-pansin ay nagiging makapangyarihan. Ang ikaapat na regla ay nagtuturo na ang kontrol ay hindi laging nasa kung sino ang unang gumalaw, kundi kung sino ang naghintay ng sapat upang ang iba ay mapagod kakahabol. Kapag ang target ang nagmamadali at ikaw ang kalmado, malinaw kung sino ang may hawak ng sitwasyon. Sa huli, ang ikaapat na regla ay naglalantad ng isang tahimik na katotohanan. Ang oras ay hindi neutral. Ito ay sandata. Ang taong marunong gumamit ng oras ay bihirang magmukhang agresibo. Sa halip, siya ay nagmumukhang natural, kalmado at tiwala. At sa ilalim ng impresyong iyon, ang mga desisyon ng iba ay unti-unting umaayon sa direksyong hindi nila namamalayang hindi na kanila. Kapag naunawaan mo ang reglang ito, titigil ka sa pagmamadali. Magsisimula kang maghintay at sa paghihintay na iyon, mapapansin mong ang mundo mismo ang kusang gumagalaw pabor sa'yo, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinayaan mong ang oras ang gumawa ng trabaho para sa'yo. Ang ikalimang regla ng manipulasyon ay mas hindi komportable kaysa sa nauna. Ngunit ito ang pundasyon ng tahimik na dominasyon. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa sentro ng atensyon. Ilagay mo ang emosyon ng target sa sentro. Karamihan ng tao ay nagkakamali
nagkakamali sa pag-aakalang ang impluwensiya ay nakukuha sa pagpapakita ng talino, lakas o karisma. Ngunit sa psikolohikal na antas, ang taong nasa sentro ng emosyon ang siyang may kontrol. Kapag ang isang interaksyon ay umiikot sa nararamdaman ng target, ang takot niya, pag-asa niya, galit niya o pangangailangan niya, ang direksyon ng usapan ay kusang sumusunod. Ang manipulador ay hindi naghahangad na hangaan. Hinahayaan niyang ang kabilang panig ang maging bida ng sariling kwento. At sa sandaling mangyari iyon, ang target ay nagiging bukas, mapagkatiwala at mas madaling iangkop sa direksyong hindi niya namamalayan. Sa pang-araw-araw na buhay, mapapansin na ang mga taong laging nagsasalita tungkol sa sarili nila ay bihirang magkaroon ng tunay na impluwensya. Maaari silang mapansin, ngunit hindi sinusunod. Ang ikalimang regla ay kabaligtaran. Ang manipulador ay marunong makinig sa paraang nagpaparamdam sa kausap na siya ang mahalaga. Hindi ito simpleng pakikinig. Ito ay aktibong pag-redirect ng atensyon pabalik sa emosyon ng target. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na siya ay nauunawaan, hindi niya napapansin na ang direksyon ng pag-unawa ay hindi kanya. Ang emosyon ay nagiging pintuan at ang pintuang iyon ay mas epektibo kaysa sa lohika o argumento. Ang psikolohikal na mekanismo sa likod ng reglang ito ay ang pangangailangan ng tao na maramdaman. Kapag ang emosyon ay kinikilala, ang depensa ay bumababa. Ang target ay nagsisimulang magsalita ng mas marami, magbunyag ng mas malalim na motibo at magbigay ng impormasyon na hindi niya ibinibigay kapag siya ay nakatuon sa sariling depensa. Ang manipulador ay hindi nagtatanong para malaman ang sagot. Nagtatanong siya para mapalalim ang emosyon. Sa bawat sagot, mas nagiging malinaw ang mapa ng pag-iisip ng target. At kapag malinaw ang mapa, hindi na kailangan ng puwersa. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang pag-validate ng emosyon ay kahinaan. Ngunit sa konteksto ng manipulasyon, ito ay estratehiya. Kapag sinabi mong naiintindihan kita, hindi mo sinasabing tama ang target. Sinasabi mo lamang na kinikilala mo ang nararamdaman niya at ang pagkilalang iyon ay sapat na para ilipat ang kapangyarihan. Ang ikalimang regla ay nagtuturo na ang emosyon ay hindi dapat kontrahin. Dapat itong palalimin, palawakin at hayaang maging batayan ng desisyon. Kapag ang desisyon ay emosyonal, ito ay mas madaling idirekta. Sa mga relasyon, makikita ang reglang ito sa mga taong laging pinipili kahit hindi sila ang pinakamatapang o pinakamatagumpay. Sila ang mga taong nagpaparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang intensyon kundi ang resulta. Kapag ang target ay nasanay na ikaw ang pinanggagalingan ng emosyonal na pagkilala, ikaw ang nagiging sentro ng kanyang atensyon. Sa puntong iyon, ang pagkawala mo ay nagiging banta at ang presensya mo ay nagiging gantimpala. Ang manipulasyon ay hindi nangyayari sa salita, kundi sa emosyonal na dependency na dahan-dahang nabubuo. Ang ikalimang regla ay gumagana rin sa mga sitwasyon ng kapangyarihan at hierarkiya. Ang leader na marunong ilagay ang emosyon ng grupo sa sentro ay mas sinusunod kaysa sa leader na laging nagbibigay ng utos. Hindi dahil mas mabait siya, kundi dahil ang grupo ay nakikita ang sarili nila sa kanya. Kapag ang mga tao ay nakakakita ng sarili nilang emosyon na nire-reflect pabalik sa kanila, nagkakaroon sila ng pakiramdam ng koneksyon. At ang koneksyon ay mas malakas kaysa sa takot sa mahabang panahon. Ang manipulador ay gumagamit ng koneksyon bilang tahimik na tanikala. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Kapag ang isang tao ay halatang ginagamit ang emosyon ng iba, nawawala ang tiwala. Kaya ang ikalimang regla ay nangangailangan ng disiplina at pagpipigil. Ang manipulador ay hindi dapat magmukhang interesado para sa sariling pakinabang. Dapat magmukha siyang natural, parang kusa lamang na lumilitaw ang atensyon sa emosyon ng target. Ang pagiging natural ang nagbibigay ng kredibilidad at ang kredibilidad ang nagbibigay ng oras para lumalim ang impluensya. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay
nagtuturo ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Ang tao ay mas madaling kontrolin sa pamamagitan ng pakiramdam kaysa sa pangangatwiran. Ang isip ay maaring lumaban, ngunit ang emosyon ay bihirang magbantay. Kapag ang isang tao ay abala sa nararamdaman niya, hindi niya napapansin kung saan siya dinadala. Ang manipulador ay hindi nagtutulak ng direksyon. Hinahayaan niyang ang emosyon ang humila, at ang emosyon kapag pinakain at pinatatag ay laging naghahanap ng resolusyon. Sa modernong mundo kung saan ang lahat ay nagsisikap ipakita ang sarili, ang taong marunong magbigay ng espasyo sa emosyon ng iba ay nagiging bihira, at ang bihira ay nagiging mahalaga. Ang ikalimang regla ay nagtuturo na ang impluwensiya ay hindi nakukuha sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng pakiramdam na iniiwan mo. Kapag ang target ay umalis sa interaksyon na may pakiramdam na siya ay nakita at narinig, ikaw ay naiwan sa kanyang isip bilang pinagmulan ng ginhawa o linaw. At ang isip ay laging bumabalik sa pinagmulan ng ganitong karanasan. Sa huli, ang ikalimang regla ay naglalantad ng esensya ng manipulasyon. Ito ay hindi dominasyon sa ibabaw, kundi paghawak sa ilalim. Hindi mo kinokontrol ang kilos, kinokontrol mo ang pinanggagalingan ng kilos. Kapag ang emosyon ang iyong hawak, ang desisyon ay kusang susunod. At kapag ang desisyon ay kusang sumusunod, ang kapangyarihan ay nagiging halos hindi nakikita. Sa sandaling maisabuhay mo ang reglang ito, titigil ka sa pagpapakita ng sarili. Magsisimula kang magbigay ng espasyo sa emosyon ng iba. At sa espasyong iyon, mapapansin mong ikaw na ang nagiging tahimik na sentro ng bawat galaw. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ikaw ang pinakanararamdaman. Ang ika-6 na regla ng manipulasyon ay mas mapanganib dahil bihira itong napapansin habang nangyayari. Huwag mong gawing malinaw ang kontrol, gawing normal ang pagsunod. Karamihan ng tao ay nag-iisip na ang manipulasyon ay nangyayari kapag may isang taong malinaw na nagdidikta, naguutos o nagtutulak ng desisyon. Ngunit ang ganitong uri ng kontrol ay madaling labanan. Ang tunay na manipulador ay hindi gumagawa ng eksena. Sa halip, binabago niya ang kapaligiran hanggang ang pagsunod ay magmukhang natural na bahagi ng sitwasyon. Kapag ang isang tao ay sumusunod dahil ganito talaga ang nangyayari, hindi niya nararamdaman na siya ay kinokontrol. At kapag walang pakiramdam ng kontrol, walang paglaban. Sa araw-araw na buhay, makikita mo ito sa mga grupong may malinaw na hindi nakasulat na tuntunin. Walang nagsabi kung ano ang dapat gawin, ngunit lahat ay gumagalaw sa parehong direksyon. Ang ika-6 na regla ay gumagana sa pamamagitan ng paglikha ng ganitong kapaligiran. Ang manipulador ay hindi direktang humihingi ng pagsunod. Hinahayaan niyang ang sosyal na daloy, ang inaasahan ng grupo at ang takot na maiba ang siyang magtulak sa target. Kapag ang isang tao ay naniniwalang ang isang kilos ay normal, bihira niya itong questionin. At ang hindi kino-question ay madaling kontrolin. Ang psikolohikal na ugat ng reglang ito ay ang pagnanais ng tao na mag-fit. Ang pag-iisa ay pakiramdam ng panganib. Ang pagiging bahagi ng grupo ay pakiramdam ng kaligtasan. Ang manipulador ay gumagamit ng instinct na ito hindi sa pamamagitan ng banta, kundi sa pamamagitan ng pag-frame. Kapag ang isang desisyon ay naipresenta bilang karaniwan, inaasahan o ginagawa ng karamihan, ang target ay mas malamang na sumunod kahit laban sa sariling interes. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil ang utak ng tao ay idinisenyo upang iwasan ang social friction. Maraming tao ang nawawalan ng ang kapangyarihan dahil sinusubukan nilang kumbinsihin ang individual. Ang ika-6 na regla ay nagtuturo na mas epektibong impluwensiyahan ang konteksto kaysa sa tao mismo. Kapag ang paligid ay nakaayos na pabor sa isang direksyon, ang tao ay kusang gagalaw doon. Hindi na kailangan ng argumento, hindi na kailangan ng pressure. Ang target ay gumagalaw dahil pakiramdam niya iyon ang lohikal at ligtas na gawin. At sa puntong iyon, ang manipulasyon ay nagiging halos hindi nakikita. Sa trabaho,
at organisasyon. Makikita ito sa mga kulturang tila ganito na lang talaga. Walang malinaw na utos, ngunit may malinaw na implied expectation. Ang manipulador ay madalas nasa likod nito. Hindi siya ang boss na sumisigaw, kundi ang taong nagtatakda ng tono. Kapag siya ay palaging kumikilos sa isang paraan, ang iba ay unti-unting umaayon. Kapag ang iba ay umaayon, ang bagong dating ay sumusunod. Sa huli, ang pagsunod ay nagmumukhang bahagi ng sistema, hindi resulta ng impluwensya ng isang tao. Ang ika-6 na regla ay nangangailangan ng pasensya at foresight. Hindi ito agarang nagbibigay ng resulta. Ito ay unti-unting paghubog ng normalidad. Ang manipulador ay marunong mag-introduce ng maliliit na pagbabago na hindi agad napapansin. Isang maliit na adjustment ngayon, isa pa bukas, hanggang ang kabuuan ay ganap ng naiiba kaysa sa dati. Ngunit dahil ang pagbabago ay dahan-dahan, walang sandaling sapat para mag-trigger ng alarma. Ang target ay hindi kailanman nakaramdam na may nagbago. Ang pakiramdam niya ay natural lamang ang daloy. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Kapag masyadong mabilis ang pagbabago ng normalidad, napapansin ito at nagdudulot ng resistensya. Kaya ang manipulador ay hindi nagmamadali. Nauunawaan niya na ang isip ng tao ay mas tumatanggap sa unti-unting pag-shift kaysa sa biglaang pagtalon. Ang ika-6 na regla ay hindi tungkol sa pag-convince kundi sa pag-condition. At ang conditioning ay laging mas epektibo kapag hindi namamalayan. Sa impersonal na relasyon, makikita ito sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay unti-unting gumagawa ng mas marami, nagbibigay ng mas malaki o nagsasakripisyo nang hindi napapansin kung kailan ito nagsimula. Walang isang malaking healing. May serye lamang ng maliliit na inaasahan na naging normal. Sa huli, ang target ay gumagawa na ng mga bagay na dati ay hindi niya gagawin. Ngunit pakiramdam niya ito ay sariling desisyon. Ang ika-6 na regla ay nagpapakita na ang pinakamalalim na kontrol ay yaong hindi nararamdaman bilang kontrol. Ang social proof ay mahalagang bahagi ng reglang ito. Kapag nakita ng target na ang iba ay sumusunod, mas nagiging madali para sa kanya na sumunod din. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang maging kakaiba. Ang manipulador ay bihirang direktang humingi ng pagsunod mula sa target. Sa halip, hinahayaan niyang ang ibang tao ang maging halimbawa. Kapag sapat na ang bilang ng sumusunod, ang pagsunod ay nagiging default at ang default ay bihirang kinukwestiyon. Sa mas malalim na antas, ang ika-6 na regla ay nagbubunyag ng isang katotohanan tungkol sa kalayaan ng tao. Madalas nating iniisip na tayo ay pumipili, ngunit kadalasan ay sumusunod lamang tayo sa kung ano ang nakasanayan. Ang manipulador ay hindi lumalaban sa kalayaan, ginagamit niya ang kahinaan nito. Kapag ang kalayaan ay inilagay sa loob ng isang makitid na hanay ng normal, ang mga pagpipilian ay nagiging predictable at ang predictable ay madaling pamahalaan. Sa modernong mundo kung saan ang mga norms ay mabilis magbago, ang taong marunong magtakda ng bagong normal ay may tahimik na kapangyarihan. Hindi siya kailangang magpaliwanag, hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang lakas ay nanggagaling sa katotohanang ang iba ay umaayon bago pa nila mapansin. Ang ika-6 na regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang manipulasyon ay hindi yaong ipinaglalaban, kundi yaong tinatanggap bilang bahagi ng realidad. Sa huli, ang ika-6 na regla ay isang paalala na ang kontrol ay hindi laging nasa kamay ng pinakamaingay o pinakamatapang. Madalas, ito ay nasa kamay ng taong tahimik na humuhubog ng kapaligiran. Kapag ang pagsunod ay naging normal, ang pagtutol ay nagiging kakaiba. At kapag ang pagtutol ay kakaiba, kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ito. Sa sandaling maunawaan mo ang reglang ito, titigil ka sa pagsubok na kontrolin ng tao ng direkta. Magsisimula kang kontrolin ng normal. At sa kontrol na iyon, mapapansin mong ang mundo ay kusang umaayon, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi na nila alam kung kailan nagsimula ang pagsunod. Ang ika-7 regla ng manipulasyon ay mas tahimik at mas mapanlinlang kaysa sa lahat ng nauna. Huwag mong ibigay ang direksyon, ibigay mo ang pagpipilian na pareho ang patutunguhan. Karamihan ng tao ay naniniwala
naniniwalang sila ay malaya basta't may pagpipilian. Ngunit bihira nilang tinatanong kung sino ang nagdisenyo ng mga opsyon. Ang tunay na manipulador ay hindi nagsasabi kung ano ang dapat piliin. Hinahayaan niyang ang target ang pumili, ngunit ang lahat ng pagpipilian ay maingat ng inayos upang humantong sa iisang resulta. Kapag ang isang tao ay naniniwalang siya ang nagdesisyon, mas pinoprotektahan niya ang desisyong iyon. At kapag pinrotektahan niya ito, mas malalim ang pagkakatali niya sa direksyong hindi niya namamalayang hindi na kanya. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo na maraming desisyon ang hindi talaga malaya. Pinipili ng tao ang pagitan ng dalawang opsyon na pareho namang pabor sa sistemang naglatag ng mga ito. Ang ikapitong regla ay gumagana dahil ang utak ng tao ay nasisiyahan sa ilusyon ng kontrol. Kapag may pagpipilian, bumababa ang resistensya. Kapag may utos, tumataas ang depensa. Kaya ang manipulador ay bihirang mag-utos. Sa halip, siya ay nag-aalok ng mga alternatibo. Ang mga alternatibong ito ay mukhang magkakaiba, ngunit pareho ang epekto. Sa ganitong paraan, ang target ay gumagalaw ng may kumpiyansa. Hindi niya alam na ang lahat ng daan ay papunta sa iisang pinto. Ang psikolohikal na pundasyon ng reglang ito ay ang takot ng tao sa pagkawala ng autonomiya. Kapag naramdaman ng isang tao na kinokontrol siya, agad siyang lumalaban. Ngunit kapag naramdaman niyang siya ang pumipili, siya ay nagiging kalmado. Ang ikapitong regla ay gumagamit ng prinsipyong ito hindi sa pamamagitan ng panlilinlang sa salita, kundi sa disenyo ng sitwasyon. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Mahalaga kung ano ang mga opsyon na umiiral. Kapag ikaw ang nagtatakda ng mga opsyon, ikaw ang tunay na may hawak ng direksyon. Maraming tao ang nawawala ng impluensya dahil sinusubukan nilang kumbinsihin ang isip ng target. Ang ikapitong regla ay nagtuturo na mas epektibong impluensyahan ang balangkas kaysa sa nilalaman. Kapag ang balangkas ng desisyon ay pabor sa'yo, ang anumang pagpili sa loob nito ay pabor din sa'yo. Ang target ay maaaring mag-isip ng matagal, magtimbang at mag-analisa. Ngunit ang lahat ng prosesong iyon ay nangyayari sa loob ng hanggang ang ikaw ang nagtakda. Sa puntong iyon, ang kalayaan ay nagiging kontroladong espasyo. Sa personal na relasyon, makikita ito sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay pinapili sa pagitan ng dalawang bagay na parehong hinihingi ng kabilang panig. Halimbawa, ang tanong ay hindi gagawin mo ba ito, kundi kailan mo ito gagawin? Sa ganitong framing, ang pagtanggi ay nawawala bilang opsyon. Ang ikapitong regla ay hindi nagtuturo ng pananakot o pamimilit. Itinuturo nito ang sining ng pagtanggal ng alternatibo ng hindi halata. Kapag ang isang opsyon ay hindi kailanman ipinakita, bihira itong hanapin. Ang mapanganib na bahagi ng reglang ito ay ang pagiging banayad nito. Dahil ang target ay may pakiramdam ng kontrol, wala siyang dahilan para maghinala. Ang desisyon ay nagmumukhang personal, pinag-isipan at voluntaryo. Sa ganitong estado, ang target ay hindi lamang sumusunod. Ipinagtatanggol niya ang resulta laban sa iba. Kapag may pumuna, siya mismo ang lalaban dahil sa isip niya ito ay kanyang pinili. Ang manipulador ay nawawala sa eksena habang ang target ang nagiging tagapagtanggol ng direksyong itinakda sa kanya. Sa mundo ng trabaho at organisasyon, ang ikapitong regla ay makikita sa mga leader na nagbibigay ng opsyon na parehong umaayon sa layunin ng kumpanya. Ang empleyado ay pinapili kung paano niya gagawin ang isang gawain, ngunit hindi kung gagawin ba niya ito. Ang kalayaan ay nasa paraan, hindi sa desisyon. Dahil dito, ang empleyado ay mas motivated, mas invested, at mas responsable sa resulta. Hindi niya nararamdaman na siya ay pinilit. Pakiramdam niya siya ay binigyan ng tiwala, at ang tiwalang iyon ay nagiging mekanismo ng kontrol. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Kapag ang mga opsyon ay masyadong halata ang pagkakapareho, nawawala ang ilusyon. Kaya ang manipulador ay marunong mag-iba ng anyo, tono at pakiramdam ng bawat pagpipilian. Ang isa ay maaring magmukhang mas mabilis, ang isa mas ligtas. Ang isa ay maaring magmukhang mas praktikal, ang isa mas emosyonal. Ngunit sa dulo pareho ang patutunguhan. Ang target ay
ay abala sa paghahambing ng ibabaw, hindi napapansin ang direksyon sa ilalim. Ang ikapitong regla ay umaasa rin sa ego. Kapag ang isang tao ay pumili, nararamdaman niyang siya ay matalino, responsable at may kontrol. Ang pakiramdam na ito ay mahalaga sa kanya. Kaya kapag ang desisyon ay may kaunting hirap o sakripisyo, mas pinanghahawakan niya ito. Ang manipulador ay nakikinabang dito. Ang target ay mas nag-i-invest ng oras, emosyon at reputasyon sa desisyong akala niya ay kanya. At kapag mas malaki ang investment, mas mahirap umatras. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagpapakita ng isang katotohanan tungkol sa kalayaan. Hindi lahat ng pagpipilian ay pantay. Ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa dami ng opsyon, kundi sa lawak ng direksyon. Kapag ang direksyon ay kontrolado, ang dami ng opsyon ay nagiging dekorasyon. Ang ikapitong regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang kontrol ay yaong nagbibigay ng pakiramdam ng autonomiya habang tahimik na nililimitahan ang saklaw nito. Sa modernong mundo, kung saan ang tao ay sensitibo sa anumang anyo ng utos, ang reglang ito ay lalong nagiging makapangyarihan. Ang mga tao ay ayaw sabihan kung ano ang gagawin, ngunit gusto nilang pumili. Ang manipulador ay nagbibigay sa kanila ng eksaktong gusto nila, isang pagpili. Ngunit sa likod ng pagpiling iyon ay isang landas na matagal nang itinakda. Ang resulta ay ang pagsunod na hindi nararamdaman bilang pagsunod. Sa huli, ang ikapitong regla ay naglalantad ng tahimik na mekanismo ng kapangyarihan. Ang direksyon ay mas mahalaga kaysa sa desisyon. Kapag ikaw ang may hawak ng direksyon, hindi mahalaga kung sino ang pumili. Ang mundo ay gagalaw pa rin kung saan mo ito itinakda. Sa sandaling maunawaan mo ito, titigil ka sa pag-uutos at magsisimula kang magdisenyo ng mga opsyon. At sa bawat pagpiling ginagawa ng iba, mapapansin mong ikaw ang tunay na nananatili sa likod ng galaw, hindi bilang diktador, kundi bilang arkitekto ng mga desisyong akala nila ay kanila. Ang ikawalong regla ng manipulasyon ay mas tahimik kaysa sa lahat ng nauna, ngunit mas pangmatagalan ang epekto. Huwag mong kunin ang kapangyarihan, hayaan mong ibigay ito sa iyo. Karamihan ng tao ay iniisip na ang kapangyarihan ay inaagaw, ipinaglalaban o pinatutunayan. Ngunit sa psikolohikal na realidad, ang kapangyarihang inaangkin ay laging tinututulan, habang ang kapangyarihang ibinibigay ay kusang ipinagtatanggol. Ang manipulador ay hindi humihingi ng autoridad. Lumilikha siya ng kondisyon kung saan ang iba mismo ang naghahanap ng direksyon, gabay at desisyon mula sa kanya. At kapag ang kapangyarihan ay kusang ibinigay, hindi ito madaling bawiin. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo na ang mga taong tunay na sinusunod ay bihirang humingi ng pagsunod. Hindi sila nagsasabi ng ganito ang tama o ito ang dapat. Sa halip, sila ay nagiging reference point. Kapag may problema, sa kanila lumilingon ang iba. Kapag may kalituhan, sila ang hinihintay magsalita. Ang ikawalong regla ay gumagana dahil ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng sentro ng katiyakan. Kapag ang isang tao ay mukhang kalmado, hindi nagmamadali at hindi humihingi ng validation, siya ay nagmumukhang mas may alam. At ang mukhang may alam ay kusang binibigyan ng kapangyarihan. Ang psikolohikal na mekanismo sa likod ng reglang ito ay ang takot sa responsibilidad. Maraming tao ang gustong pumili, ngunit ayaw nilang magdala ng bigat ng desisyon. Kapag ang isang tao ay mukhang handang magdala ng bigat na iyon, ang iba ay kusang umaatras at ibinibigay sa kanya ang posisyon. Ang manipulador ay hindi tumatanggi sa responsibilidad, ngunit hindi rin niya ito hinihingi. Hinahayaan niyang ang sitwasyon ang magtulak sa iba na ialok ito sa kanya. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ay nagmumukhang solusyon, hindi ambisyon. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang kailangan nilang ipakita na sila ay leader. Ang ikawalong regla ay kabaligtaran. Ang manipulador ay hindi nagpapakitang gusto niyang manguna. Siya ay nagpapakitang kaya niyang umako kapag kinakailangan. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Ang taong gustong manguna ay pinaghihinalaan. Ang taong handang umako ay pinagkakatiwalaan. Kapag ang tiwala ay naibigay, ang kapangyarihan ay sumusunod
ng kusa. Sa mga grupo at organisasyon, makikita ang reglang ito sa mga individual na unti-unting nagiging sentro ng desisyon kahit wala silang impormal na titulo. Walang bumoto sa kanila, walang nagtalaga, ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ay nagsisimulang kumonsulta sa kanila. Ang ikawalong regla ay gumagana sa pamamagitan ng consistency. Kapag ang isang tao ay palaging kalmado sa gitna ng kaguluhan, palaging malinaw sa gitna ng kalituhan, at bihirang magkamali sa kritikal na sandali, ang grupo ay kusang nagtatalaga sa kanya bilang autoridad, at ang autoridad na ito ay mas matibay kaysa sa anumang opisyal na posisyon. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Kapag ang isang tao ay halatang nag-aabang ng kapangyarihan, nawawala ang bisa. Kaya ang manipulador ay hindi nagmamadali. Hinahayaan niyang ang iba ang mapagod sa pagdedesisyon. Hinahayaan niyang ang iba ang magkamali. At kapag dumating ang sandaling kailangan ng malinaw na direksyon, siya ay naroon hindi para mangibabaw, kundi para magbigay linaw. Ang linaw na iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan. Hindi ang lakas ng boses, kundi ang kawalan ng kalituhan. Sa impersonal na relasyon, ang ikawalong regla ay makikita sa mga taong nagiging emosyonal na sentro. Kapag may problema, sa kanila lumalapit ang iba. Kapag may pagdududa, sila ang tinatanong. Hindi dahil sila ang pinakamarunong magsalita, kundi dahil sila ang hindi natitinag ng emosyon ng iba. Ang kalmadong presensya ay nagiging anyo ng autoridad, at ang autoridad na ito ay hindi ipinipilit. Ito ay hinahanap. Sa sandaling ang target ay magsimulang humingi ng opinyon, payo o direksyon, ang kapangyarihan ay naibigay na. Ang ikawalong regla ay umaasa sa isang tahimik na katotohanan. Ang taong hindi desperado sa kontrol ay mas madaling pagkatiwalaan. Kapag ang isang tao ay hindi nagmamadali, hindi nagpipilit at hindi nagtatanggol ng sarili, siya ay nagmumukhang mas secure. At ang security na iyon ay kaakit-akit. Ang manipulador ay hindi kailangang magpakitang gilas. Ang kanyang lakas ay nasa kakayahang maghintay hanggang ang iba ang kusang mag-abot ng kontrol. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay isang relasyon, hindi isang bagay. Hindi mo ito basta kinukuha. Ito ay nabubuo sa pagitan ng mga tao kapag may imbalance ng katiyakan. Ang taong mas kalmado, mas malinaw at mas hindi emosyonal ang siyang nagiging anchor. Ang iba ay kumakapit sa anchor na iyon dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng katatagan, at kapag kumapit na sila, ikaw ang nagiging sentro ng galaw. Sa modernong mundo kung saan maraming tao ang naghahangad ng atensyon at autoridad, ang taong hindi humihingi nito ay nagiging kakaiba, at ang kakaiba ay nagiging kapansin-pansin. Ang ikawalong regla ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay mas epektibo kapag hindi ito ipinapakita. Kapag ang iba ang unang kumilala sa iyo bilang reference point, ang posisyon mo ay mas ligtas. Dahil hindi mo ito inangkin, ibinigay ito sa iyo. Sa huli, ang ikawalong regla ay naglalantad ng isang tahimik ngunit brutal na katotohanan. Ang kapangyarihang hinahabol ay laging marupok, ngunit ang kapangyarihang kusang ibinibigay ay matibay. Kapag ikaw ang pinanggagalingan ng direksyon, hindi mo na kailangang ipagtanggol ang posisyon mo. Ang iba na mismo ang gagawa nito para sa iyo dahil sa isip nila, ikaw ang sagot sa kanilang kalituhan. At sa sandaling mangyari iyon, ang manipulasyon ay nagiging halos hindi na kailangan. Ang mundo ay kusang umaayon, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ikaw ang naging natural na sentro na hindi nila namalayang hinahanap nila mula pa sa simula. Ang ikasiyam na regla ng manipulasyon ay mas tahimik, mas matagal, at mas nakapipinsala kaysa sa anumang direktang kontrol. Huwag mong sirain ang isang tao. Hayaan mo siyang unti-unting sirain ang sarili niya. Karamihan ay naniniwala na ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng pag-atake, pag-neutralize o pagwasak sa kalaban. Ngunit ang ganitong uri ng pagkilos ay lantad reinforces resistance at nagiiwan ng bakas. Ang tunay na manipulador ay bihirang kumilos laban sa isang tao ng direkta. Sa halip, binabago niya ang kondisyon kung saan ang target ay
patuloy na gumagawa ng mga desisyong laban sa sarili niyang interes. Kapag ang isang tao ang may pananagutan sa sariling pagbagsak, walang sino mang maaaring sisihin at higit sa lahat, walang sino mang lalaban. Sa psikolohikal na antas, ang tao ay may malalim na pangangailangan na panatilihin ang imahe na siya ay may kontrol. Kahit na siya ay nasasaktan, mas pipiliin niyang paniwalaan na ito ay bunga ng sariling desisyon kaysa tanggapin na siya ay ginamit. Ang ikasyam na regla ay umaasa sa mekanismong ito. Ang manipulador ay hindi kailanman nagtutulak ng malinaw na maling hakbang. Sa halip, hinahayaan niyang ang target ang pumili ng mga hakbang na mukhang lohikal, makatarungan o kinakailangan hanggang ang akumulasyon ng mga hakbang na iyon ang magdala sa kanya sa kahinaan. Sa araw-araw na buhay, makikita ito sa mga taong paulit-ulit na nagsasakripisyo sa ngayon lang, paulit-ulit na nagpapaliban ng sariling interes at paulit-ulit na nagbibigay ng benepisyo sa iba kapalit ng pangakong hindi dumarating. Walang isang malaking pagkakamali. May serye lamang ng maliliit na desisyong tila makatwiran sa sandaling iyon. Ang ikasiyam na regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang pagkawasak ay hindi biglaan, kundi progresibo. Kapag ang pagkasira ay dahan-dahan, ang isip ay nag-a-adjust at hindi na naghahanap ng dahilan para lumaban. Ang manipulador ay hindi kailangang magsinungaling ng lantad. Kadalasan, sapat na ang bahagyang pagpapatibay sa maling lohika ng target. Kapag ang isang tao ay may tendensyang magtiwala, palalakasin mo ang ideya na ang pagtitiwala ay kabutihan. Kapag siya ay may tendensyang magtiis, palalakasin mo ang ideya na ang pagtitiis ay lakas. Kapag siya ay may tendensyang maghintay, palalakasin mo ang ideya na ang pasensya ay gantimpalaan. Ang ikasiyam na regla ay hindi nag-iimbento ng kahinaan. Pinapalalim lamang nito ang umiiral na kahinaan hanggang ito ay maging sentral sa identidad ng target. May mahalagang pagkakaiba ang paninira at self-destruction. Ang paninira ay nagbubunsod ng galit. Ang self-destruction ay nagbubunsod ng rationalization. Kapag ang isang tao ay unti-unting nawawala ng lakas dahil sa sariling mga desisyon, siya ay abala sa pag-justify ng sarili. Kailangan lang ng kaunting panahon. Ganito talaga ang proseso. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa bawat justification, mas lumalalim ang pagkakatali. Ang ikasiyam na regla ay gumagamit ng panloob na monologo ng target bilang tanikala. Sa mundo ng kapangyarihan at organisasyon, makikita ito sa mga individual na unti-unting nawawala ang impluwensiya habang iniisip nilang sila ay nagiging mas responsable. Mas marami silang inaako, mas kaunti ang kapangyarihan, mas marami silang ginagawang trabaho, mas kaunti ang kontrol. Ngunit dahil ang lahat ay nagmumukhang makatarungan, walang sandali kung saan sila tumitigil at nagtatanong kung kailan nagsimulang magbago ang balanse. Ang ikasiyam na regla ay gumagana dahil ang tao ay bihirang magreklamo kapag naniniwala siyang siya ang pumili ng sitwasyon. Sa personal na relasyon, ang reglang ito ay lalong mapanganib. Ang target ay unti-unting nagbibigay ng mas marami, oras, emosyon, konsesyon, habang ang manipulador ay nagbibigay lamang ng sapat upang mapanatili ang ilusyon ng reciprocity. Walang malinaw na pang-aabuso, walang lantad na pagsasamantala. Mayroon lamang patuloy na imbalance na nagmumukhang pansamantala. At ang pansamantala, kapag paulit-ulit, ay nagiging permanente. Ang ikasiyam na regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang kontrol ay yaong hindi kailanman nangangailangan ng pagpwersa. Ang psikolohikal na pundasyon nito ay ang sunk cost. Kapag ang isang tao ay nag-invest na ng panahon, emosyon at identidad, mas mahirap para sa kanya na umatras. Ang manipulador ay hindi nagmamadali sa pagkuha. Hinahayaan niyang ang target ang mag-invest ng mag-invest hanggang ang pag-alis ay magmukhang pagkawala ng sarili. Sa puntong iyon, kahit malinaw na ang pinsala, mas pinipili ng target na manatili kaysa aminin na siya ay nagkamali. Ang ikasyam na regla ay ginagawang kulungan ang konsistensya. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagbubunyag ng isang hindi ka nais-nais na katotohanan. Ang tao ay mas natatakot magmukhang mali kaysa masaktan. Ang manipulador ay gumagamit ng takot na ito hindi sa pamamagitan ng pananakot kundi
kundi sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Hanggat ang target ay naniniwalang ang susunod na hakbang ang mag-aayos ng lahat, patuloy siyang gagalaw sa direksyong nakakasama sa kanya. At ang patuloy na paggalaw ay pumapalit sa tunay na pagdedesisyon. Sa modernong mundo, kung saan ang personal responsibility ay labis na binibigyang diin, ang ikasiyam na regla ay nagiging mas epektibo. Ang target ay mas handang sisihin ang sarili kaysa questionin ang sistema o relasyon. Ang manipulador ay nananatiling nasa anino, hindi kailanman lantad na salarin. Kapag dumating ang pagbagsak, ito ay nagmumukhang personal failure, hindi resulta ng impluensya. At ang personal failure ay bihirang magbunsod ng paghihiganti. Ito ay nagbubunsod ng katahimikan. Sa huli, ang ikasiyam na regla ay nagtuturo ng pinakamadilim na anyo ng kapangyarihan. Ang kakayahang hayaan ang isang tao na sirain ang sarili niya habang ikaw ay nananatiling walang bahid. Hindi mo siya itinulak, hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya pinilit. Hinayaan mo lamang siyang maging mas siya hanggang ang mismong mga katangiang iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkakagapos. Kapag naunawaan mo ang reglang ito, mapapansin mong ang tunay na manipulasyon ay hindi kailanman marahas. Ito ay pasensyoso, sistematiko at halos hindi nakikita, at sa puntong ang target ay tuluyang humina, wala na siyang lakas para lumaban. Dahil sa isip niya, wala namang kalaban, siya mismo ang gumawa ng lahat. Ang ikasampung regla ng manipulasyon ang pinakatahimik at pinakahuli. Dahil dito nagsasara ang buong sistema. Huwag mong baguhin ang kilos ng isang tao, baguhin mo ang kwento na sinasabi niya sa sarili niya. Karamihan ng tao ay iniisip na ang mga desisyon ay ginagawa sa sandali ng aksyon. Ngunit sa totoo lang, ang desisyon ay ginagawa muna sa loob, sa anyo ng salaysay. Ang bawat tao ay may kwento tungkol sa kung sino siya, bakit siya kumikilos, at ano ang nararapat sa kanya. Ang manipulador ay hindi nakikialam sa kilos, nakikialam siya sa salaysay. Kapag nabago ang kwento, ang kilos ay kusang sumusunod nang walang pangangailangan ng utos o presyon. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo na ang mga tao ay bihirang magsabing, ginawa ko ito dahil may umimpluwensya sa akin. Sa halip sinasabi nila, ganito talaga ako. Ito ang tama o wala akong choice. Ang ikasampung regla ay gumagana dahil ang tao ay may malalim na pangangailangan na makita ang sarili bilang lohikal at consistent. Kapag ang isang kilos ay naisama sa personal na kwento, ito ay nagiging bahagi ng identidad. At ang identidad ay mas pinoprotektahan kaysa sa anumang opinyon. Kapag nakontrol mo ang kwento, hindi mo na kailangang kontrolin ang tao. Ang manipulador ay hindi direktang nagsasabi kung sino ang target. Hindi niya binabago ang identidad sa isang iglap. Dahan-dahan niyang iniimpluwensyahan ang interpretasyon ng mga karanasan. Ang parehong pangyayari ay maaaring magmukhang sakripisyo o katangahan, lakas o kahinaan, katapatan o pagkaubos. Depende sa kwentong ibinibigay. Ang ikasampung regla ay nagtuturo na ang kahulugan, ang tunay na sandata. Kapag ang target ay tinuruan kung paano bigyan ng kahulugan ang kanyang pagdurusa, pagod o pagkatalo, siya ay magpapatuloy kahit wala ng benepisyo dahil sa isip niya, ganito ang isang taong tulad ko. Sa personal na relasyon, makikita ito sa mga taong nananatili sa sitwasyong hindi na makabuti sa kanila. Hindi dahil wala silang nakikitang problema, kundi dahil ang problema ay naisama na sa kanilang kwento. Ako yung tipo ng taong hindi sumusuko. Ako yung laging umiintindi. Ako yung nagbibigay. Ang ikasampung regla ay hindi lumilikha ng pagdurusa. Binibigyan lamang nito ng kahulugan ng pagdurusa. At kapag ang pagdurusa ay may kahulugan, ito ay nagiging katanggap-tanggap. Sa puntong iyon, ang target ay hindi na naghahanap ng paglabas. Hinahanap niya ang pagpapatunay ng kanyang kwento. Ang psikolohikal na pundasyon ng reglang ito ay ang narrative identity. Ang tao ay hindi lamang kumikilos. Siya ay nagkukwento tungkol sa kanyang kilos. At ang kwentong iyon ang nagdidikta
ng susunod na hakbang. Ang manipulador ay hindi kailangang magplano ng bawat galaw ng target. Sapat na ang maglatag ng isang salaysay kung saan ang mga galaw na iyon ay mukhang natural. Kapag ang target ay naniniwalang ito ang uri ng taong ako, ang mga desisyon ay nagiging automatiko at ang automatikong desisyon ay bihirang questionin. Sa mundo ng trabaho at kapangyarihan, ang ikasampung regla ay makikita sa mga kulturang gumagawa ng kwento tungkol sa sakripisyo, dedikasyon at ganito talaga ang mga magagaling. Ang individual ay gumagawa ng mas marami, tumatanggap ng mas kaunti at patuloy na nagsasakripisyo hindi dahil pinilit kundi dahil ayaw niyang sirain ang kwento tungkol sa sarili niyang profesional na identidad. Ang manipulador ay hindi kailangang magbanta. Ang kwento na mismo ang nagiging bantay. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ito bihirang mapansin. Kapag ang kwento ay masyadong lantad na ipinataw, nagkakaroon ng resistensya. Kaya ang manipulador ay hindi nagdidikta ng kwento. Hinahayaan niyang ang target ang bumuo nito gamit ang mga salitang pamilyar sa kanya. Ang manipulador ay nagbibigay lamang ng interpretasyon, ng frame, ng bahagyang direksyon. Ang target ang nagkokonekta ng mga tuldok at dahil siya ang gumawa ng koneksyon, mas pinaniniwalaan niya ito. Ang ikasampung regla ay gumagana rin dahil ang tao ay ayaw aminin na nagbago siya dahil sa iba. Mas madali niyang tanggapin na nag-evolve siya, natuto o lumalim. Ang manipulador ay gumagamit ng mga salitang ito bilang takip. Ang pagbabago ay nagmumukhang paglago. Ang pagsunod ay nagmumukhang pagpili. Ang pagkawala ng kontrol ay nagmumukhang maturity. Sa ganitong paraan, ang target ay hindi lamang sumusunod. Ipinagmamalaki niya ang direksyong kinuha niya. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagbubunyag ng isang tahimik na katotohanan. Ang tao ay mas nabubuhay sa kwento kaysa sa realidad. Kapag ang kwento ay matibay, ang realidad ay ina-adjust para umayon dito. Ang manipulador ay hindi nakikipaglaban sa realidad. Binabago niya ang lente at kapag ang lente ay nagbago, ang lahat ng nakikita ng target ay nag-iiba ng kahulugan. Ang parehong sitwasyon na dati ay hindi katanggap-tanggap ay nagiging bahagi ng proseso. Sa modernong mundo kung saan ang bawat isa ay naghahanap ng identidad at kahulugan, ang ikasampung regla ay lalong nagiging makapangyarihan. Ang mga tao ay sabik sa kwento na magpapaliwanag ng kanilang hirap. Ang manipulador ay nagbibigay ng ganitong kwento hindi bilang kasinungalingan kundi bilang interpretasyon at ang interpretasyon na nagbibigay ng pakiramdam ng saysay ay bihirang tanggihan. Kapag ang target ay naniwalang ang kanyang paghihirap ay patunay ng lalim, katalinuhan o katatagan, siya ay mananatili kahit wala ng kapalit. Sa huli, ang ikasampung regla ang nagsasara ng buong siklo ng manipulasyon. Hindi mo na kailangang bantayan ang target. Hindi mo na kailangang itulak ang direksyon. Ang kwento na nasa isip niya ang gagawa ng lahat. Ang kanyang mga desisyon ay magmumukhang lohikal sa kanya. Ang kanyang mga sakripisyo ay magmumukhang marangal. At ang kanyang pagkawala ng kapangyarihan ay magmumukhang personal na pagpili. Kapag naunawaan mo ang reglang ito, mauunawaan mo na ang pinakamalalim na kontrol ay hindi kailanman nakikita sa kilos. Ito ay nakatago sa kwento. At kapag ikaw ang tahimik na humuhubog ng kwentong iyon, ang mundo ng target ay kusang umiikot sa direksyong hindi na niya kailanman iisipin na questionin. Ang ikalabing isang regla ng manipulasyon ang pinakamapanganib dahil dito nawawala ang huling anyo ng pagtutol. Huwag mong baguhin ang isip ng isang tao, baguhin mo ang paraan kung paano siya nagdududa. Karamihan ay naniniwala na ang pagdududa ay proteksyon, isang senyales ng katalinuhan at kalayaan. Ngunit sa tamang pag-frame, ang pagdududa ay maaaring gawing sandata laban sa mismong taong nagdududa. Ang manipulador ay hindi nagtatanggal ng pagdududa. Pinapalitan niya ang direksyon nito. Sa halip na magduda sa sitwasyon, sa sistema o sa impluensya, ang target ay tinuturuan na magduda sa sarili. Kapag ang pagdududa ay nakaangkla sa loob, ang kontrol ay nagiging permanente at halos hindi
hindi na nababasag. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo ang mga taong laging nagtatanong ng baka mali ako, baka hindi ko lang naiintindihan, o baka ako ang problema. Sa unang tingin, ito ay anyo ng pagiging bukas ang isip. Ngunit sa psikolohikal na antas, ito ay paglipat ng kritikal na enerhiya palayo sa kapaligiran at papasok sa sarili. Ang ikalabing-isang regla ay gumagana dahil ang isip ng tao ay may limitadong kapasidad para sa kritisismo. Kapag ginamit niya ito laban sa sarili, wala nang natitirang lakas para questionin ang mga puwersang humuhubog sa kanya. Ang manipulador ay hindi kailangang ipagtanggol ang sistema. Ang target na mismo ang gumagawa nito sa pamamagitan ng self-doubt. Ang mekanismong ito ay tahimik ngunit sistematiko. Ang manipulador ay hindi nagsasabing mali ka. Sa halip, gumagamit siya ng mga tanong, reaksyon at framing na nagmumungkahi na ang problema ay maaaring nasa interpretasyon ng target. Sigurado ka bang ganoon ang ibig sabihin? Baka masyado mo lang binibigyan ng kulay. Hindi kaya dahil pagod ka lang. Ang mga pahayag na ito ay hindi lantad na akusasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumubuo sila ng pattern. Tuwing may discomfort, ang target ay automatikong tumitingin sa loob, hindi sa labas. Ang ikalabing-isang regla ay nagtuturo na ang pinaka-epektibong manipulasyon ay yaong nagtuturo sa target kung saan dapat ilagay ang kanyang pagdududa. Sa personal na relasyon, makikita ito sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay may pakiramdam na may mali, ngunit laging nauuwi sa paghingi ng paumanhin. Hindi dahil wala talagang mali, kundi dahil ang proseso ng pagdududa ay na-rewire. Kapag may tensyon, ang unang tanong ay hindi ano ang nangyayari, kundi ano ang mali sa akin. Sa puntong iyon, ang relasyon ay nagiging ligtas para sa manipulador. Walang direktang akusasyon, walang malinaw na labanan. Mayroon lamang patuloy na self-correction mula sa target. Ang ikalabing-isang regla ay ginagawang self-regulating ang control. Ang psikolohikal na pundasyon nito ay ang pangangailangan ng tao na maging makatwiran. Kapag ang isang sitwasyon ay hindi malinaw, mas madaling isipin na ikaw ang kulang kaysa tanggapin na ikaw ay niloloko o inaabuso. Ang ikalabing-isang regla ay umaasa sa bias na ito. Ang manipulador ay bihirang magbigay ng kumpletong paliwanag. Hinahayaan niyang manatiling may puwang ang interpretasyon at sa puwang na iyon, ang target ay maglalagay ng sariling pagdududa. Kapag ang target ang pumupuno ng puwang, ang kontrol ay nagiging internal. Sa mundo ng trabaho at organisasyon, makikita ito sa mga kulturang kung saan ang problema ay laging attitude, resilience o mindset. Kapag may overload, ang solusyon ay hindi pagbabago ng sistema, kundi self-improvement. Kapag may injustice, ang tanong ay kung paano ka dapat mag-adjust. Ang ikalabing-isang regla ay gumagana dahil ang pagdududa ay ginagawang personal development. Ang target ay abala sa pag-aayos ng sarili habang ang istruktura ay nananatiling hindi kinukwestiyon. Sa ganitong paraan, ang kontrol ay nagpapatuloy ng walang pagtutol. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito, ngunit bihira itong mahuli dahil ang panlabas na anyo nito ay kababaang loob. Ang target ay mukhang reflective, mature at self-aware. Ngunit sa loob, ang kritikal na kakayahan ay na-redirect. Ang ikalabing-isang regla ay hindi sinisira ang kritikal na pag-iisip. Binabago nito ang target ng kritikal na pag-iisip. Sa halip na itanong, sino ang nakikinabang? Ang tanong ay nagiging, bakit ako ganito? At kapag ang tanong ay palaging umiikot sa sarili, ang kapaligiran ay nagiging immune sa pagsusuri. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagbubunyag ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Ang tao ay mas madaling kontrolin kapag siya ay naniniwalang siya ay malaya at mapanuri. Ang manipulador ay hindi tinatanggal ang pakiramdam ng autonomiya. Pinapalakas pa niya ito, ngunit sa maling direksyon. Ang target ay patuloy na nag-iisip, nag-aanalisa at nagre-repaso ng sarili. Ngunit ang lahat ng intelektual na enerhiyang ito ay nakatuon sa loob, hindi sa labas. Ang ikalabing-isang regla ay ginagawang tahimik na kulungan ang introspection.
action. Sa modernong mundo, kung saan ang self-awareness ay itinuturing na birtud, ang reglang ito ay lalong nagiging epektibo. Ang mga tao ay hinihikayat na magtrabaho sa sarili, mag-reflect at ayusin ang mindset. Ang manipulador ay sumasabay sa diskursong ito. Hindi siya mukhang mapang-api, mukhang supportive, ngunit sa likod nito, ang pagdududa ay nakatali sa identidad ng target. Kapag ang isang tao ay natutong iugnay ang discomfort sa sariling kakulangan, bihira na siyang maghahanap ng panlabas na sanhi. Sa huli, ang ika-11 regla ang naglalagay ng huling kandado sa sistema ng manipulasyon. Kapag ang target ay nagdududa na sa sarili bago pa siya magduda sa sitwasyon, ang kontrol ay halos hindi na mababasag. Hindi mo na kailangang magtago, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang target na mismo ang magra-rationalize, mag-a-adjust at magpapatuloy. At sa puntong iyon, ang manipulasyon ay nagiging tahimik na background ng kanyang buhay. Hindi bilang puwersang laban sa kanya, kundi bilang boses sa loob na nagsasabing, baka ako lang ang mali. Kapag ang boses na iyon ang nangingibabaw, ang kapangyarihan ay hindi na kailangan pang ipatupad. Ito ay kusang gumagana araw-araw sa loob ng isip ng taong hindi na alam kung saan nagsimula ang pagdududa at kung kanino talaga ito dapat nakatuon. Ang ika-12 regla ng manipulasyon ang pinakatahimik ngunit pinakamatibay sa lahat. Huwag mong iparamdam na ikaw ang dahilan ng pagbabago. Iparamdam mong ito ay natural na resulta ng paglipas ng panahon. Karamihan ng tao ay naghahanap ng sanhi kapag may nagbago sa kanilang buhay. Ngunit kapag ang pagbabago ay ipinakita bilang normal na pag-usad, nawawala ang instinct na maghanap ng salarin. Ang manipulador ay hindi itinutulak ang pagbabago bilang aksyon. Hinahayaan niyang ito ay magmukhang ebolusyon. Kapag ang isang tao ay naniniwalang ang lahat ay nagbago dahil ganito talaga kapag tumatagal, hindi niya iniisip na may humubog sa direksyong iyon. At kapag walang iniisip na humubog, walang sino mang lalaban. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo kung gaano kadaling tanggapin ng tao ang mga pagbabago kapag may paliwanag na may kinalaman sa oras. Nagbago lang talaga ang priorities. Natural lang na mangyari ito. Ganito talaga kapag tumatanda. Ang ika-12 regla ay gumagana dahil ang oras ay itinuturing na neutral at hindi mapanagot. Kapag ang isang desisyon, sakripisyo o pagkawala ay na-frame bilang resulta ng panahon, hindi ito itinuturing na manipulasyon kundi realidad. Ang manipulador ay nagtatago sa likod ng oras dahil ang oras ay hindi kinukwestiyon. Ang psikolohikal na mekanismo sa likod ng reglang ito ay ang normalization. Kapag ang isang pagbabago ay nangyayari ng dahan-dahan, ang isip ay nag-a-adjust. Walang malinaw na sandali ng pagtutol, walang biglang alarma. Ang ika-12 regla ay hindi nagtuturo ng biglaang pag-shift. Itinuturo nito ang sining ng maliliit na hakbang na kapag pinagsama-sama ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ngunit dahil walang iisang hakbang ang mukhang kritikal, walang iisang hakbang ang kinukwestiyon. Sa personal na relasyon, makikita ito sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay unti-unting tumatanggap ng mas kaunti kaysa dati. Hindi ito nangyayari sa isang araw. May kaunting pagbabawas ng atensyon, kaunting pagbabawas ng effort, kaunting pagbabawas ng respeto. Bawat isa ay may makatwirang paliwanag. Busy lang, pagod lang, face lang ito. Ang ika-12 regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang pagkawala ng kapangyarihan ay yaong nagmumukhang normal na paglipas ng panahon. Kapag ang pagkawala ay gradual, ang isip ay hindi naghahanap ng pagbawi. Ang manipulador ay bihirang magpakita ng malinaw na intensyon sa reglang ito. Sa halip, ipinapakita niya ang consistency, ang parehong maliit na kilos, paulit-ulit sa mahabang panahon. Ang consistency ay nagbibigay ng impresyon ng katotohanan. Kapag ang isang pattern ay tumagal, ito ay nagiging baseline. At kapag ang baseline ay nagbago, ang dating normal ay nagmumukhang extreme. Ang ika-12 regla ay gumagana dahil binabago nito kung ano ang itinuturing na normal nang hindi ipinapahayag na may binabago. Sa mundo ng trabaho at organisasyon, makikita ito sa mga kulturang unti-unting tumagal
tumataas ang inaasahan ng walang opisyal na anunsyo. Mas maraming gawain, mas kaunting pahinga, mas mataas na pressure. Walang malinaw na desisyon na nagsabing, simula ngayon, ganito na. Mayroon lamang paglipas ng panahon. At dahil dito, ang mga tao ay nag-a-adjust sa bagong normal. Ang ika-12 regla ay nagpapakita na ang pinakamabisang kontrol ay yaong ipinapasa sa oras ang responsibilidad. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito, ngunit bihira itong mapansin dahil walang malinaw na kontrabida. Kapag ang target ay napagod, nalugi o nawalan ng sarili, mahirap tukuyin kung kailan nagsimula. Ang manipulator ay hindi kailanman itinuro ang direksyon. Ang oras daw ang gumawa, at kapag ang oras ang sinisisi, walang galit na naipon, walang sigaw ng pagtutol, mayroon lamang tahimik na pagtanggap. Ang mas malalim na epekto ng reglang ito ay ang pag-reset ng inaasahan. Kapag ang target ay nasanay na sa mas mababang antas, ang paghingi ng dati ay nagmumukhang sobra. Ang ika-12 regla ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ibinibigay, kundi sa kung ano ang inaasahan. Kapag naibaba mo ang inaasahan ng hindi halata, ang target ay magiging kontento sa mas kaunti at magpapasalamat pa. At ang pasasalamat sa pagkawala ay ang pinakamatibay na anyo ng kontrol. Sa modernong mundo, kung saan ang lahat ay mabilis at palaging may bagong nangyayari, ang gradual change ay bihirang suriin. Ang mga tao ay abala sa kasalukuyan, hindi sa paghahambing ng kahapon at ngayon. Ang manipulador ay gumagamit ng abalang ito. Habang ang target ay tumitingin sa susunod na araw, ang direksyon ay tahimik ng nababago. Ang ika-12 regla ay umaasa sa katamaran ng retrospective thinking. Kapag ang tao ay hindi bumabalik para magtanong kung paano tayo napunta rito, ang kasalukuyan ay nagiging tila natural. Sa huli, ang ika-12 regla ang nagsisilbing takip ng buong sistema. Kung ang naunang mga regla ay naglatag ng impluensya, ang reglang ito ang nagtatago nito sa likod ng oras. Kapag ang lahat ay nagmumukhang natural na resulta ng paglipas ng panahon, ang manipulasyon ay nawawala bilang konsepto. Ang target ay hindi nakakaramdam ng panlilinlang. Nakakaramdam lamang siya ng pagod, pag-a-adjust at pagtanggap. At sa puntong iyon, ang kontrol ay hindi na kailangang ipatupad. Ito ay naka-embed na sa bagong normal. Kapag naunawaan mo ang ika-12 regla, mauunawaan mo na ang pinakamalalim na kapangyarihan ay yaong walang malinaw na simula. Walang eksenang pinagtalunan, walang sandaling kinwestiyon. Mayroon lamang unti-unting pag-usad na kapag tinignan pabalik ay napakalayo na. At dahil walang nakapansing sandali ng pagliko, walang nakakaalam kung kailan dapat bumalik. Sa ganitong paraan, ang oras ang nagiging pinakamabisang kakampi ng manipulador. Isang puwersang tahimik, hindi napapanagot at halos hindi kailanman pinaghihinalaan. Ang ika-13 regla ng manipulasyon ang pinakasopistikado. Dahil dito, tuluyang nawawala ang hangganan sa pagitan ng impluensya at identidad. Huwag mong baguhin ang mundo ng target. Baguhin mo kung paano niya binibigyang kahulugan ang mga signal ng mundo. Karamihan ng tao ay naniniwalang ang kapangyarihan ay nakasalalay sa kontrol ng tao, sitwasyon o desisyon. Ngunit sa mas malalim na antas, ang tunay na kontrol ay nasa interpretasyon. Ang parehong kilos ay maaaring magmukhang banta o oportunidad. Ang parehong katahimikan ay maaaring magmukhang pag-abandona o respeto. Ang manipulador ay hindi nagdidikta ng realidad. Binabago niya ang lente kung paano ito binabasa. Kapag ang lente ang nagbago, ang mundo ay kusang nag-iiba ng anyo at ang target ay hindi naghahanap ng kontrol dahil pakiramdam niya ay naiintindihan na niya ang nangyayari. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo na ang mga tao ay bihirang tumutugon sa mismong pangyayari. Tumutugon sila sa kahulugan na ibinibigay nila rito. Kapag ang isang tao ay hindi ka pinansin, maaari itong basahin bilang kawalan ng interes o
bilang pagrespeto sa espasyo. Kapag may naantalang sagot, maaari itong basahin bilang pag-iwas o bilang pagiging maingat. Ang ika-13 regla ay gumagana dahil ang isip ng tao ay patuloy na naghahanap ng kahulugan. At kapag may isang taong tahimik na nagtuturo kung anong kahulugan ang tama, ang target ay kusang sumusunod sa interpretasyong iyon at sa lahat ng emosyon at desisyong kasama nito. Ang manipulador ay hindi kailanman nagsasabing ito ang ibig sabihin niyan. Sa halip, inuulit niya ang mga framing hanggang ito ang maging default. Isang tingin na inuugnay sa paggalang, isang distansya na inuugnay sa lalim, isang kakulangan na inuugnay sa halaga. Sa paglipas ng panahon, ang target ay natutong basahin ang mundo ayon sa diksionaryong hindi niya namamalayang hindi kanya. Kapag ang interpretasyon ay na-internalize, ang manipulasyon ay nagiging self-sustaining. Ang target na mismo ang nagko-correct ng sariling reaksyon para umayon sa bagong lente. Sa personal na relasyon, ang reglang ito ay makikita sa mga sitwasyon kung saan ang mga senyales na dati ay itinuturing na problema ay nagiging normal o kahit positibo. Ang kawalan ng effort ay nagiging tanda ng pagiging busy. Ang emotional distance ay nagiging tanda ng maturity. Ang kakulangan ng commitment ay nagiging tanda ng freedom. Ang ika-13 regla ay hindi nagtatago ng mga senyales. Binabago nito ang kahulugan ng mga senyales. At kapag ang kahulugan ay nagbago, ang alarma ay nawawala. Ang target ay hindi na nagtatanong kung bakit siya hindi masaya. Itinatanong niya kung bakit siya masyadong sensitibo. Ang psikolohikal na pundasyon ng reglang ito ay pattern recognition. Ang utak ng tao ay sanay maghanap ng ugnayan at konsistensya. Kapag ang isang interpretasyon ay paulit-ulit na pinapatunayan kahit sa maliliit na paraan, ito ay nagiging paniniwala. Ang manipulador ay hindi umaasa sa isang malaking paliwanag. Umaasa siya sa daan-daang maliliit na kumpirmasyon, isang tango, isang katahimikan, isang hindi pagtutol. Sa paglipas ng panahon, ang interpretasyon ay nagiging obvious. At ang obvious ay hindi kinukwestiyon. Sa mundo ng trabaho at kapangyarihan, ang ika-13 regla ay makikita sa mga kulturang muling binibigyang kahulugan ang stress bilang growth, ang overload bilang opportunity at ang kawalan ng balanse bilang ambition. Ang empleyado ay hindi na nagbabasa ng pagod bilang babala, kundi bilang badge of honor. Ang manipulator ay hindi kailangang pilitin ang sakripisyo. Ang interpretasyon ng sakripisyo ang gumagawa ng trabaho. Kapag ang kahulugan ay pinalitan, ang katawan ay sumusunod kahit ito ay nasisira na. May panganib sa maling paggamit ng reglang ito, ngunit bihira itong napapansin dahil ang lahat ay mukhang interpretasyon lamang. Walang malinaw na kasinungalingan, walang direktang pamimilit. Mayroon lamang ibang paraan ng pagtingin, ngunit ang ibang paraan ng pagtingin na palaging pabor sa iisang direksyon ay hindi neutral. Ito ay arkitektura ng kontrol. Kapag ang target ay natutong basahin ang mundo sa paraang palaging nagra-rationalize ng kanyang pagkatalo, ang manipulasyon ay nagiging permanente. Ang ika-13 regla ay mas malalim kaysa sa pagbabago ng kwento ng sarili. Ito ay pagbabago ng grammar ng realidad. Hindi lamang sino ako, kundi ano ang ibig sabihin ng mga bagay. Kapag ang isang tao ay natutong iugnay ang sakit sa progreso, ang kakulangan sa halaga at ang katahimikan sa lalim, wala ka nang kailangang gawin. Ang mundo mismo ang nagiging tagapagdisiplina. Ang bawat signal ay nagtutulak sa kanya pabalik sa parehong direksyon. Sa modernong mundo, kung saan ang lahat ay overloaded ng impormasyon, ang interpretasyon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Ang taong nagbibigay ng lente ay mas makapangyarihan kaysa sa taong nagbibigay ng datos. Ang ika-13 regla ay nagtuturo na ang kontrol ay hindi na sa dami ng impormasyon, kundi sa paraan ng pagbasa nito. Kapag ikaw ang tahimik na pinagmumula ng kahulugan, ikaw ang nagiging reference point ng realidad at ang reference point ay bihirang ikuwestiyonin. Sa huli, ang ika-13 regla ang nagtutuldok sa lahat ng nauna. Kapag ang target ay hindi lamang kumikilos ayon sa gusto mo, hindi lamang nagkukwento ng gusto mo, at hindi lamang nagdududa ayon sa gusto mo, kundi binibigyang kahulugan ng mundo ayon sa gusto mo,
ang manipulasyon ay ganap na. Wala nang kailangang kontrolin. Ang bawat senyales ay kusa ng binabasa sa paraang pabor sa direksyong itinakda mo. At sa puntong iyon, ang kapangyarihan ay hindi na nakikita bilang impluensya. Ito ay nagiging common sense. Kapag ang common sense ang iyong hawak, ang mundo ng target ay sarado na, hindi sa pinto, kundi sa lente. At ang lens na iyon, kapag naging kanya na, ay halos imposibleng alisin dahil para sa kanya, iyon na ang mismong realidad. Ang ika-14 na regla ng manipulasyon, ang pinakahuling hakbang bago tuluyang maging hindi na mababalik ang kontrol. Huwag mong pigilan ang target na mag-isip, pigilan mo siyang makarating sa konklusyon. Karamihan ng tao ay naniniwala na ang kalayaan ay nasusukat sa kakayahang mag-isip. Ngunit ang pag-iisip na walang resolusyon ay hindi kalayaan. Ito ay pagkabilanggo. Ang manipulador ay hindi kailaman nagbabawal ng tanong, pagsusuri o pagninilay. Sa halip, hinahayaan niyang umikot ang isip ng target sa mga tanong na walang dulo, mga pagsusuring walang aksyon at mga pagninilay na hindi kailaman humahantong sa desisyon. Kapag ang isang tao ay palaging nasa gitna ng pag-iisip, hindi siya kailanman umaabot sa ang punto ng pagkilo. Sa psikolohikal na antas, ang isip ng tao ay nakakaramdam ng pansamantalang ginhawa kapag siya ay nag-iisip. May ilusyon ng progreso. Pakiramdam niya ay ginagawa niya ang tama dahil siya ay nag-aanalisa, nagre-reflect at nagwe-weigh ng options. Ngunit ang ika-14 na regla ay umaasa sa katotohanan ito. Ang sobrang pag-iisip ay kayang pumalit sa aksyon. Kapag ang target ay laging nasa proseso ng pag-unawa, wala na siyang lakas para sa desisyon. Ang manipulador ay hindi kailangang pigilan ng kilos. Ang isip ng target mismo ang nagiging hadlang. Sa araw-araw na buhay, makikita ito sa mga taong laging nagsasabing, iniintindi ko pa, pinag-iisipan ko pa, o kailangan ko lang ng mas malinaw na larawan. Sa unang tingin, ito ay mukhang maturity at pagiging maingat. Ngunit kapag ang estado ng pag-iisip ay naging permanente, ito ay hindi na paghahanda. Ito ay pagkaantala. Ang ika-14 na regla ay gumagana dahil ang target ay naniniwalang ang problema ay kakulangan sa impormasyon, hindi kakulangan sa tapang o kalayaan. Kaya patuloy siyang nag-iipon ng paliwanag habang ang pagkakataon ay tahimik na lumilipas. Ang manipulador ay bihirang magbigay ng malinaw na sagot, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ang malinaw na sagot ay nagsasara ng siklo. Sa halip, nagbibigay siya ng mga pahiwatig, alternatibong interpretasyon at bagong anggulo sa tuwing ang target ay malapit ng magdesisyon. May punto ka, pero tingnan mo rin ito. Pero paano kung ganito? Ang mga salitang ito ay hindi kontra, ang mga ito ay pag-antala. Sa bawat bagong anggulo, ang konklusyon ay umaatras. Ang ika-14 na regla ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa pagsagot, kundi sa pagpapanatiling bukas ng tanong. Sa personal na relasyon, ang reglang ito ay nagiging lubhang epektibo. Ang target ay nararamdaman na may hindi balanse, may kulang, may hindi tama. Ngunit sa tuwing siya ay malapit ng magtakda ng hangganan o gumawa ng desisyon, may bagong paliwanag na lilitaw. Baka stress lang siya, baka hindi pa ito ang tamang oras, baka kailangan ko lang intindihin pa. Ang ika-14 na regla ay hindi nag-aalis ng instinct ng target. Binibigyan lamang nito ng walang katapusang dahilan ang instinct para huwag kumilos. At kapag ang pagkilos ay laging ipinagpapaliban, ang status quo ang nananalo. Ang psikolohikal na pundasyon nito ay ang ambiguity tolerance. Ang ilang tao ay mas komportable sa kalabuan kaysa sa conflict. Ang manipulador ay gumagamit ng kalabuang ito bilang kanlungan. Walang malinaw na mali, walang malinaw na tama, laging may depende, at sa mundong laging depende, ang desisyon ay nagiging nakakatakot. Ang ika-14 na regla ay hindi gumagawa ng takot. Pinapalawak lamang nito ang espasyo kung saan ang takot ay maaaring manatili ng walang hamon. Sa mundo ng trabaho at kapangyarihan, makikita ito sa mga sistemang laging nasa review, assessment o
evaluation. Walang malinaw na konklusyon kung tama ba o mali ang isang kondisyon. Mayroon lamang patuloy na pagsusuri. Ang empleyado ay naghihintay. Ang desisyon ay palaging nasa hinaharap. At habang naghihintay, siya ay nag-a-adjust, nagko-comply at nagbabawas ng sariling resistensya. Ang ika-14 na regla ay gumagana dahil ang paghihintay na may pag-asa ay mas epektibo kaysa sa direktang utos. May isang kritikal na pagkakaiba ang pag-iisip at pagdedesisyon. Ang pag-iisip ay bukas, ang pagdedesisyon ay nagsasara. Ang manipulador ay iniiwasan ang pagsasara dahil kapag nagsara ang isang desisyon, may direksyon. At kapag may direksyon, may posibilidad ng pagtakas. Ang ika-14 na regla ay nagpapanatili ng target sa mental limbo, isang estado kung saan siya ay aktibo sa loob, ngunit walang galaw sa labas. Sa ganitong kondisyon, ang oras ay nagiging kalaban ng target, hindi ng manipulador. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagbubunyag ng isang tahimik na katotohanan. Ang kalayaan ay hindi lamang kakayahang mag-isip, kundi kakayahang magtapos ng pag-iisip. Ang manipulador ay hindi tinatanggal ang katalinuhan ng target. Sa kabaligtaran, ginagamit niya ito. Mas matalino ang target, mas marami siyang naiisip, mas maraming anggulo ang nakikita, at mas nahihirapan siyang magpasya. Ang ika-14 na regla ay ginagawang kahinaan ang katalinuhan kapag wala itong hangganan. Sa modernong mundo kung saan ang pagiging complex thinker ay pinahahalagahan, ang reglang ito ay lalong nagiging epektibo. Ang target ay natatakot magmukhang simplistic, impulsive o hindi nag-isip ng sapat, kaya patuloy siyang nagdadagdag ng layers, nuance at konsiderasyon. Ngunit sa puntong iyon, ang nuance ay hindi nalinaw. Ito ay hadlang. Ang manipulador ay hindi kailangang sabihin na huwag kang umalis, huwag kang tumanggi o huwag kang magbago. Sapat na ang panatilihin ang target sa estado ng walang katapusang pag-unawa. Sa huli, ang ika-14 na regla ang nagsisilbing mental na hawla na walang rehas. Walang pumipigil sa target mula sa labas. Walang nagbabawal, walang naguutos. Ang lahat ay nangyayari sa loob ng kanyang isip. Siya ay nag-iisip, nag-aanalisa at nagmumuni-muni habang ang buhay ay nagpapatuloy sa direksyong hindi niya pinili, ngunit hindi rin niya tinutulan. At kapag tinanong kung bakit siya nananatili, ang sagot ay palaging pareho, hindi ko pa sigurado. Kapag ang kawalan ng katiyakan ng naging permanenteng estado, ang kapangyarihan ay hindi na kailangang ipatupad. Ito ay automatikong gumagana araw-araw sa bawat sandaling ang target ay muling pinipiling mag-isip imbes na magpasya. Ang ika-15 regla ng manipulasyon ang nagsasara ng buong arkitektura ng kontrol. Huwag mong hawakan ang target, hayaan mong hawakan niya ang sarili. Kapag umabot na sa puntong ito, ang manipulasyon ay hindi na kilos, hindi na salita, hindi na taktika. Ito ay kondisyon. Ang target ay hindi na tinutulak, hindi na ginagabayan, hindi na kinukumbinsi. Siya mismo ang nagtatakda ng mga limitasyon, nagbabantay sa sarili at nagdidisiplina ng sariling pagnanasa. Ang manipulador ay nawawala sa eksena at iyon ang sukdulang tagumpay. Kapag ang isang tao ay natutong pigilan ng sarili para mapanatili ang isang ilusyon ng balanse, ang kontrol ay nagiging permanente at halos hindi na nababasag. Sa psikolohikal na antas, ang tao ay naghahanap ng kaayusan. Kapag ang mundo ay magulo, mas gusto niyang magtakda ng sariling mga patakaran kaysa aminin na wala siyang kontrol. Ang ika-15 regla ay umaasa sa pangangailangang ito. Ang manipulador ay unti-unting nagtuturo sa target kung ano ang katanggap-tanggap, makatuwiran at sobra hanggang ang target ang mismong magtatanggol sa mga hangganang iyon. Kapag may pagnanais na lumabas, may boses sa loob na nagsasabing huwag, hindi pa, masyado. At ang boses na iyon ay hindi na naririnig bilang panlabas na impluensya. Ito ay naririnig bilang sariling konsensya. Sa araw-araw na buhay, makikita ito sa mga taong nagsasabing ayoko na munang magtanong, baka masyado na akong demanding o okay lang
lang kahit ganito. Walang pumipigil sa kanila mula sa labas. Wala ring direktang banta, ngunit may internal na mekanismo na automatikong nagpuputol ng pagnanais bago pa ito maging aksyon. Ang ika-15 regla ay gumagana dahil ang self-control ay itinuturing na birtud. Kapag ang isang tao ay nagpipigil sa sarili, pinupuri niya ang sarili bilang mature, disiplinado at makatuwiran. At sa papuring iyon, lalong tumitibay ang tanikala. Ang manipulador ay hindi kailanman nagsasabing bawal. Sa halip, binabago niya ang interpretasyon ng pagnanais. Ang gusto ay nagiging immature. Ang pangangailangan ay nagiging kahinaan. Ang hangarin ay nagiging delusyon. Kapag ang target ay natutong ikahiya ang sariling pagnanais, hindi na niya kailangan ng bantay. Siya na mismo ang nagbabantay. Ang ika-15 regla ay nagtuturo na ang pinakamabisang kulungan ay yaong pinapanatili ng bilanggo dahil naniniwala siyang ito ay proteksyon. Sa personal na relasyon, ang reglang ito ay makikita kapag ang isang tao ay hindi na humihingi, hindi na umaasa at hindi na nag-e-express, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil natutunan niyang pigilan ang sarili. Ang katahimikan ay nagmumukhang respeto, ang pagliit ng sarili ay nagmumukhang pag-unawa, ang pagkawala ng boses ay nagmumukhang kapayapaan. Ang ika-15 regla ay hindi pumapatay ng emosyon. Tinuturuan lamang nito ang target na itago at pigilan ang emosyon hanggang ito ay maging tahimik. Ang psikolohikal na pundasyon nito ay internalization. Kapag ang mga panlabas na pamantayan ay naging panloob na paniniwala, ang kontrol ay hindi na nangangailangan ng enerhiya. Ang target ay hindi na nagre-rebelde dahil ang rebelyon ay laban na ngayon sa sarili. Ang ika-15 regla ay ang huling yugto kung saan ang manipulasyon ay nagiging identity maintenance. Ang target ay hindi na nagtatanggol sa relasyon, sitwasyon o sistema. Ipinagtatanggol niya ang imahe ng sarili bilang makatuwiran at hindi demanding. Sa mundo ng trabaho at kapangyarihan, makikita ito sa mga individual na hindi na humihingi ng dagdag, hindi na nagrereklamo at hindi na nagtatanong, hindi dahil sila ay kontento, kundi dahil natutunan nilang i-frame ang sariling hangarin bilang problema. Ang ika-15 regla ay gumagana dahil ang self-restraint ay pinapuri ng kultura. Ang taong tahimik ay itinuturing na profesional. Ang taong nagtitiis ay itinuturing na matatag. At sa ganitong papuri, ang pagkawala ng karapatan ay nagmumukhang pagpili. May isang mahalagang detalye sa reglang ito. Ang manipulador ay dapat mawala sa eksena. Kapag siya ay masyadong lantad, ang internal na mekanismo ay maaaring masira. Kaya ang huling yugto ng kontrol ay palaging may distansya, mas kaunting interbensyon, mas kaunting reaksyon. Ang target ay hinahayaan na pamahalaan ang sarili at sa pamamahalang iyon, ang lahat ng naunang patakaran ay patuloy na gumagana kahit wala na ang pinagmulan. Ang ika-15 regla ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay yaong hindi na kailangang ipatupad. Sa mas malalim na antas, ang reglang ito ay nagbubunyag ng isang tahimik na katotohanan. Ang tao ay kayang maging pinakamalupit na bantay ng sarili. Kapag natutunan niyang ang pagnanasa ay dapat pigilan, ang tanong ay hindi na ano ang gusto ko, kundi ano ang dapat kong tanggihan. Ang ika-15 regla ay ginagawang moral na obligasyon ang self-denial. At kapag ang pagtanggi sa sarili ay nagiging moral, ang kalayaan ay nagiging kasalanan. Sa modernong mundo kung saan ang self-discipline ay itinuturing na sukatan ng tagumpay, ang reglang ito ay lalong nagiging epektibo. Ang mga tao ay tinuturuan na kontrolin ang sarili, magtiis at huwag mag-demand. Ang manipulador ay hindi kailangang magdagdag ng anuman sa diskursong ito. Sumasabay lamang siya. Sa loob ng diskursong iyon, ang target ay kusang naglalagay ng itanikala sa sariling kamay at tinatawag itong character. Sa huli, ang ika-15 regla ang nagsasara ng bilog. Ang target ay hindi na umaasa, hindi na humihiling, hindi na nagrereklamo, hindi na naghahanap ng labasan, hindi dahil wala siyang dahilan, kundi dahil natutunan niyang ang dahilan ay hindi mahalaga. Ang katahimikan ay nagiging default at sa katahimikang iyon, ang manipulasyon ay ganap na. Walang galit, walang tensyon, walang
walang laban. Mayroon lamang isang taong patuloy na pinipiling pigilan ang sarili araw-araw dahil naniniwala siyang iyon ang tamang gawin. Kapag naunawaan mo ang ika-15 regla, mauunawaan mo na ang sukdulang kontrol ay hindi kailanman nakikita sa panlabas na paghahari. Ito ay nakatago sa panloob na pagsuko na nagmumukhang disiplina. Kapag ang target ay siya na mismo ang pumipigil sa sarili, wala ka nang kailangang gawin. Ang sistema ay sarado na, tahimik, matatag at halos imposibleng buwagin. Dahil para buwagin ito, kailangan munang aminin ng target na ang kulungan ay hindi itinayo ng mundo, kundi ng sarili niyang kamay. Sa puntong ito, hindi mo lang narinig ang mga regla. Nakita mo ang kanilang epekto. Ang mga ito ay hindi gumagana bilang magkakahiwalay na teknik, kundi bilang iisang sistema na unti-unting binabago kung paano gumagalaw ang isip ng tao. Mula sa unang paglipat ng pananaw hanggang sa huling yugto ng self-control, ang pattern ay malinaw. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman umaatake ng diretsyo. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng interpretasyon, pag-a-adjust at unti-unting pagtanggap. Kapag ang isang tao ay tumigil sa pakikipaglaban dahil naniniwala siyang wala namang kalaban, doon nagsisimula ang tunay na kontrol. Kung babalikan mo ang simula, mapapansin mo na walang isang sandali kung saan may malinaw na puwersang umatake. Walang eksenang marahas, walang utos na ipinataw. Mayroon lamang serye ng maliliit na paggalaw ng isip na kapag pinagsama ay bumubuo ng isang kulungang halos hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit ang manipulasyon ay bihirang makilala habang nangyayari. Hindi ito nararamdaman bilang pananakop kundi bilang lohikal na pag-usad. At ang lohikal na pag-usad ay bihirang kwestiyunin. Ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan dito ay ito. Ang mga mekanismong ito ay gumagana dahil sila ay umaasa sa likas na katangian ng tao, pangangailangan ng kahulugan, takot sa pagkakamali, pagnanais na maging makatwiran, pagkiling sa konsistensya. Walang kakaiba sa mga katangiang ito. Ngunit kapag ang mga ito ay inayos sa tamang pagkakasunod-sunod, nagiging sandata sila. Hindi laban sa katawan, kundi laban sa kamalayan. At kapag ang kamalayan ang naapektuhan, ang kilos ay sumusunod ng kusa. Sa yugtong ito, ang tanong ay hindi kung gumagana ba ang mga regla, kundi kung saan mo na nakita ang kanilang epekto sa mga relasyon, sa trabaho, sa mga desisyong inakala mong sarili mong pinili. Ang sistemang ito ay hindi gumagawa ng alipin sa isang iglap. Gumagawa ito ng mga taong at kumbinsidong sila ay malaya habang unti-unting binabawasan ng kanilang kakayahang umalis, tumanggi o magsimula muli. At iyon ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Hindi dahil ito ay lantad, kundi dahil ito ay tahimik. Ang video na ito ay hindi pagtatapos. Ito ay isang threshold. Ang mga ideyang ito ay hindi nilalayong tanggapin sa isang pakinig. Ang tunay na epekto nila ay lumalabas kapag nagsimula kang makakita ng mga pattern na paulit-ulit sa iba at sa sarili. Kapag nagsimulang magbago ang paraan ng pagbasa mo sa katahimikan, sa pag-aantala, sa pagdududa at sa self-control, doon mo mararamdaman na may nabuksan ang bagong layer ng pag-unawa. Ngunit kahit iyon, bahagi pa lamang ng kabuuan. May mga antas ng kaalaman na hindi kayang buuin ng isang video, gaano man ito kahaba. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay nangangailangan ng pag-uulit, integrasyon at patuloy na paglalantad sa parehong prinsipyo sa iba't ibang konteksto. Dahil ang kapangyarihan ay hindi natututunan sa isang direksyon. Ito ay nakikilala sa mga pattern na bumabalik sa mga estrukturang hindi nagbabago kahit mag-iba ang mukha ng sitwasyon. Sa puntong ito, may dalawang landas na laging umiiral. Ang una ay ipagpatuloy ang pagkonsumo ng mga ideya bilang hiwa-hiwalay na piraso, isang konsepto dito, isang paliwanag doon, hanggang ang karamihan ay unti-unting makalimutan. Ang ikalawa ay ang pumili ng mas malalim na relasyon sa kaalamang ito, kung saan ang mga ideya ay hindi lang naiintindihan
kalayaan, kundi nagiging bahagi ng paraan ng pag-iisip. Ang video na ito ay nagpakita ng direksyon. Ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa panunood, kundi sa pagpili kung anong uri ng kamalayan ang gusto mong buuin. Tandaan ito, ang tunay na manipulasyon ay hindi nagiiwan ng bakas dahil ito ay nagmumukhang natural. At ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa dami ng impormasyong alam mo, kundi sa kakayahang makita kung paano hinuhubog ang iyong mga desisyon bago mo pa isipin na ikaw ang may hawak ng kontrol. Ang sandaling iyon ng pagkakita iyon ng simula, hindi ng pagtatapos, kundi ng mas tahimik at mas mapanganib na antas ng pag-unawa.